Madaling pinulbos ng hindi mapigilang puwersang tinatawag na mga mananakop ang pinakamalalakas na 9-star warrior ng sangkatauhan. Nanindigan at lumaban sina Zenon Glorious at Aerith Coven bilang huling pag-asa ng sangkatauhan. Kahit naubos ang buo niyang pangkat, pinakawala ng lalaking ito ang huling anyo ng kanyang banal na espada. Pinalakas ng salamangkero ang ginintuang mandirigma, ilang minuto ring naging parang Diyos ang lolo mo, pero hindi pa rin yon sapat para talunin ang pinuno nila. Bumigay ang katawan ni Zenon habang wala siyang pakialam kung mamatay man siya sa laban. Pero sa isang hindi inaasahang pangyayari, ikinulong siya ni Aerith sa isang mahiwagang kulungan para sa pag-asa ng naiibang kapalaran. Dahil bumagsak na ang kanilang sibilisasyon, nagpa siya ang 9-star na salamangkero na gumamit ng sinaunang mahiwagang gamit para ibalik si Zenon sa nakaraan, isang gamit na may kapangyarihan ng mga Diyos na kayang baguhin ang mga batas ng mundo. Susunod natin siyang makikita sa bago niyang katawan. Wala siyang makilala sa paligid niya, kaya nagtataka siya kung anong nangyari. Sa katunayan, nang may dumating na katulong para silipin siya, nagmakaawa pa ang kawawang na trauma na ito na bigyan siya ng espada para malabanan ulit ang mga mananakop. Dito na siya natauhan at naisip na wala na siya sa dati niyang katawan. Pag-aari ng pamilya Daskul ang mansyong ito, at siya si Master No, ang ika-4 na anak ng pamilya, na bumalik 10 taon sa nakaraan. Kilalang karibal ang pamilya Daskul ng mga banal na eskrimador, ang pamilya Glorious na naging pamilya niya noon. Pagkatanggap niya ng kanyang regular na gamot, tiningnan lang ito ng bida natin bago ibinasag ang baso sa lapag. Kasabay nito, pumasok si Oscar at ang kanyang mga alipores para tingnan ang sitwasyon. Inaasar siya dahil itinapon niya ang saang puno ng kabaitan ni Kuya Skull. Hindi naniwala si No sa palusot nila at ibinunyag na lason talaga yon. Dahil sa kanyang banal na kapangyarihan, kaya niya nararamdaman ang anumang dumi at nalaman agad na lason iyon. Pinagbantaan siya ni Oscar na sa pilitan itong ipapainom sa kanya, na isang direktang patunay na gusto siyang patayin ng sarili niyang pamilya kahit na may sakit siya. Handa si No na turuan ng leksyon ang mga taong ito kahit hindi pa siya sanay sa bago niyang katawan. Wala pang 30 minuto at inuutusan na ng mga gunggong na ito na pusasan ang bida natin. Hindi ubra ang salita lang, kaya isang malakas na sipasatyan ang magandang isinagot ng bida natin. Tumalsik sa dingding ang unang lalaki. Iniwasan ni No ang ikalawang hampas at gumanti ng isang malakas na suntok sa mukha na parang kay Mike Tyson. Nanginginig na kayo ng dalawa dahil sa mga natamong suntok. Kahit sinubukan ng bida natin na ilabas ang buong lakas niya para patumbahin sila, hindi niya ito nagawa. Dahil ito sa mas mahina ang katawan ni No kaysa sa orihinal na katawan ni Zenon Glorious. Pero ang malaking tanong, bakit ba nilalason ang ika-4 na anak sa simula pa lang? Plano niyang alamin ang mga sagot na ito pagkatapos niyang tapusin ang mga tangang ito na humugot ng mga espada para saktan ang target nila. Hindi inaasahan ni No ang ganitong pangyayari, pero mas nagulat siya kung paano ipinapakita ang impormasyon tungkol sa bawat isa sa kanila. Mukhang may kakayahan siyang sumuri na nagpapakita ng ranggo at antas ng isang tao, na nagdudulot ng tanong kung bakit siya may ganitong bihirang abilidad mula pa noon. Napaisip tuloy siya kung taglay na ba ito ng katawan ni No. At dahil mga baguhan ang kaharap niya rito, hindi na siya nahirapang iwasan ang mga hampas ng espada. Mabilis siyang umatake at malakas na sinipa ang mukha ng unang lalaki, sa kanya pinuntirya ang isa pang sumusubok na tagayin siya. Sinalaglang ito ni No gamit ang sariling espada, pero sa sobrang lakas nito ay tumilapon ang kalaban. Bilib talaga ang pangunahing salarin sa lakas ng pamilya Daskul, namamangha dahil nakapalag si No ng ganoon. Hinamon ang bida natin ang lalaki na sugurin siya, ngunit biglang nanginig at nanghina ang buong katawan niya, isang pakiramdam na nagmumula sa kanyang mana core. Alam niyo kasi, ang mana core ang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan ng mga salamangkerong eskrimador ng pamilya Daskul, at kabaligtaran ito ng holy core na hawak ng mga banal na eskrimador tulad ni Zenon sa nakaraan niyang buhay. Imposibleng mapagsama ang dalawang core na yon sa iisang katawan, pero ngayon, pumuputok ang sariling core ni No at nililimitahan ang kanyang dalaw. Natutuwa ang lalaking nagpaplano laban sa kanya dahil nasa gusto na siyang posisyon, kaya naisipan nitong magbahagi ng maliit na detalye at sinabing ang gamot na ibinibigay sa kanya noon pa man ay hinaluan ng mapanganib na lason. Sa madaling salita, pinakain ang kanyang mana core ng enerhiyang hindi makontrol. At dahil ibinuhos ni No ang lakas sa laban, hindi ito nakayanan ng mana core at tuluyan itong nawala sa kontrol. Sa huli ay mauwi sa kanyang kamatayan ang labis na kapangyarihan, kaya naman kinailangan itong harapin ni No sa pamamagitan ng paggawa ng mapanganib na hakbang. Kahit hindi pa niya ito nagawa noon, kinontrol niya ang Holy Core para subukang pigilan ang nagwawalang Mana Core. Mukhang pabor sa kanya ang ginawa niya dahil pagkatapos nyon, muling nakatayo ang lolo mo kahit naniniwala ang kalaban niyang walang kwenta ang kanyang pagpupumiglas. Ina-activate na ang unang anyo ng kanyang Void Shift na abilidad. Lumikha ang lalaking iyon ng galamay ng itim na mahika. Nababalot nito ang kanyang espada habang nakikipagpalitan ng atake sa espada ng bida natin. Isang malaking tagumpay na nakasabay si No sa laban kahit humina ang katawan niya. Bilib ang bida natin sa husay sa pag-espada ni Oscar Gray kumpara sa kanyang mga alipores.
Ngunit para kay Oscar, lumalabas itong pamamaliit dahil pakiramdam niya ay minamaliit siya. Walang pakialam si Noah sa nararamdaman ng iyaking ito, kaya matagumpay niyang nasalag ang atake. Sinubukan ni Oscar na baguhin ang atake niya para umatake mula sa likuran, ngunit tumpak at maayos itong naiharang ni Noah. Kahit gaano karaming atake ang ibato ng lalaking ito sa kanya, nasasalag ito ng bida natin ng buong husay. Pansamantalang natigil ang kanilang bakbakan nang dumistansya ang dalawang mandirigma. Sa pamamagitan ng kanilang mga sagupaan, naiintindihan na ngayon ni Noah ang nangyayari sa Void Shift na abilidad. Tila inuubos ng diskarteng ito ang mana core para lang maglaho, kaya naman hindi angkop para sa kanya ang mas mahabang laban. Minaliit ni Oscar ang bida natin, inaasar na agad siyang napagod sa umpisa pa lang ng laban, ngunit parehong magaling mambuska ang bida natin, kaya ipinaalala niya kay Oscar na takot na ito ngayon. Pinagalit niya ang lalaki para umatake. Muling naglaho si Oscar, sumisigaw na hindi kailanman makikita ng kalaban kung saan siya manggagaling. Binalot ng diskarteng Void Shift ang buong silid, na itinago ang kanyang presensya sa usok. Seryoso si Noah at nakatutok kung saan manggagaling ang atake. Napakatalas ng pakiramdam ng lalaking ito, kaya nakagawa siya ng aksyon, bago pa man umatake si Oscar, tinaga siya nito at tinapos ng isang malakas na tira. Nasasamid sa sariling dugo ang tarantado, iniisip kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng senyorito ng Dazkul ang sitwasyon, ipinapaalam na kahit itago ng isang tao ang kanilang pisikal na anyo, nandyan pa rin ang presensya nila. Ang sobrang kumpiyansa ng lalaki ang naging dahilan ng kanyang sariling pagbagsak. Nasa bingit na ng pagkatalo si Oscar, nagtatanong kung anong klaseng kapangyarihan ang tinataglay ni Noah, ngunit walang masasabi ang bida natin dahil hindi pa rin niya maintindihan ang sarili niyang kapangyarihan. Noon sa mapagpasyang sandaling iyon, naramdaman niya ang kapangyarihan ng Holy Core na sumanib sa Mana Core. Ang mismong Holy Core na taglay niya noong una ay tumutugon na kasabay ng Mana Core ng pamilya Dazkul. Nagbibigay ito ng pag-asa para sa hinaharap kung saan makokontrol ni Noah ang kapangyarihan niya at malalagpasan ang kanyang nakaraang sarili na maaaring magligtas ng mundo. Sa madaling salita, hindi mapupunta sa wala ang sakripisyo ni Aerith. Agad na lumapit ang mga katulong para silipin ang senyorito at mabilis na tumawag ng doktor. Ngunit mukhang maayos naman ang bida natin. Nalilito lamang siya kung ano ang ginagawa ng isang maliit na dragon sa bintana niya. Inabot ng cute na dragon ang isang liham para sa senyorito. Isa itong paanyaya mula kay Lord Victor, ang pinuno ng pamilya. Nakasulat din sa liham na hinihikayat nitong kumpirmahin ni Noah ang kanyang pagsali sa labanan sa paghalili, na nagpapakitang malamang na alam ng lahat sa pamilya Dazkul ang tungkol dito kaya dapat itong imbestigahang mabuti ng bida natin para sa kanyang kapakanan. Direkta niyang tinanong ang katulong kung may alam ito. Ipinaliwanag ni Selina na alam ito ng lahat ng miyembro ng pamilya Dazkul. Isa itong tunggalian na ginagamit para protektahan at tiyakin ang katatagan ng pamilya Dazkul. Sa mas simpleng salita, laro ito ng pagtalo sa kalaban at pagkuha sa kanilang mga mana core, na nangangahulugang walang awang nagkakalaban ang mga magkakapatid at kinukuha ang core ng mga mas mahihina. Ang huling mananatiling nakatayo ang kikilalaning pinakamalakas at siya rin ang tatanghaling pinuno ng pamilya. Kinumpirma rin ito sa bida natin kung bakit hindi gaanong mahalaga ang pamilya Dazkul sa nakaraan niyang buhay. Dahil mga halimaw ang mga taong ito na nagpapatayan sa isa't isa anumang oras. Nag-usisa ang katulong na si Lydia kung sasali ba siya, at tingin ko madali lang ang sagot dyan. Dahil makikitang nakangiti ang lalaking ito na parang sinasabing, papatumbahin ko ang buong pamilyang ito. Ang kaibahan sa pamilya Glorious, iginagalang at minamahal sila ng mga tao. At bilang isang banal na kabalyero, nagtataglay sila ng maningning at banal na kapangyarihan. Hindi masasabi ang parehong bagay para sa pamilya Dazkul na masyadong malupit kaya hindi sila magustuhan ng lahat. Sumisimbolo sila sa pangamba at pandidiri dahil lang gumagamit ng kapangyarihan ng demonyo ang pamilya nila. Misteryoso ang karamihan sa kanila, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya, si Virgil Victor Dazkul, ang pinakamalakas na eskrimador ng sangkatauhan. Umakyat si Noah para harapin ang kanyang ama, nakatayo sa labas ng kwarto nito upang tuklasin ang katotohanan gamit ang kanyang sariling mga mata. Pagpasok sa mga kwartong iyon, magalang siyang nagpakilala at yumuko sa harapan ng lahat. Si Kuya Damien Dazkul ang panganay na lalaki. Si Ate Julia ang panganay na babae. Nandyan din si Kuya Sis Dazkul, ang pangalawang lalaki, pati na si Ate Eve, ang pangalawang babae. At pagkatapos ay sumunod ang pinakatarantado sa kanila, ang kapalmuks na nangahas lumason sa kanya, si Skul Dazkul, ang ikatlong anak. Proud si Ate Julia na gumaling ang bida natin, habang ibinahagi naman ni Noah na alam na niya ang dahilan ng kanyang karamdaman. Inakala ni Ate Julia na magpapahinga muna siya, ngunit sa kanyang gulat, gusto pa nitong mag-ensayo ng husto. Tinawag siyang walang kwentang basura ng kulay kahel na buhok na tarantado na hindi na raw kailangang mag-aksaya ng oras sa pagsasanay, pero gumanti ang ating bida at idiniin na wala namang bayag ang daga na ito para harapin siya ng direkta. Hindi inasahan ni Skul ang sagot na yon.
Tumama ito sa kanyang ego habang sinasabihan sila ng iba na tumahimik dahil dumating na si Lord Victor. Sa bawat hakbang niya, ibinababa nila ang kanilang paningin bilang paggalang at paghanga. Ang matinding pressure na inilalabas ng lalaking ito ay sapat na para mapako si Noh sa kanyang kinatatayuan. Lahat mula sa dati niyang buhay ay kilala ang pangalan ng lalaking ito, ang pinakamalakas na Ninth Star Swordsman ng modernong panahon, si Victor Daskull. Sinalubong sila ng pinuno at sinabing oras na para magsimula ang pulong ng konseho. Kinausap ni Lord Victor si Noh para kumpirmahin ang kanyang layunin sa pagsali. Gusto niyang malaman kung gumaling na ang bata sa kanyang sakit at kung ano ang gusto nitong makamit ngayon. Nakangiti, dineklara ng ating bida na ipapanalo niya ang labanan sa pagmamana at tatayo siya sa pinakatuktok ng pamilya. Idiniin at pinaalalahanan ni Lord Victor ang bunsong anak na para na rin siyang nagdeklara ng digmaan laban sa lahat ng miyembro ng pamilya na nasa silid ngayon, pero sumalungat ang ating bida at sinabing ito ay talagang digmaan sa loob ng pamilya. Hindi lang niya kailangang talunin ang kanyang mga kapatid ng mag-isa. Gusto rin talaga niyang umangat at talunin pati ang kanyang ama. Masyadong mayabang ang ating bida, kaya tinuruan siya ng leksyon ng kanyang ama sa pamamagitan ng paglabas ng tila Diyos na pressure, na lubos na nagpakaba kay Noh nang mapagtanto niya na ito ang mana core ng maalamat na swordsman. Tinanong ni Lord Victor kung balak ba ng bata na pigilan ang kanyang kapangyarihan. Hindi nag-atubili si Noh at mabilis na kinumpirma ito, kaya tinanong siya kung ano ang dahilan ng kanyang pagkauhaw sa kapangyarihan. Sumagot ang batang master na hindi na niya hahayaang may kumuha pa ng kahit ano mula sa kanya. Isang sagot na kinatuwa ng pinuno ng pamilya dahil gusto nito ang matinding ambisyon ng kanyang anak na nababagay sa kanyang posisyon bilang bahagi ng pamilya Daskull. Sa araw na ito, formal na pinayagan niya si Noh na sumali sa labanan sa pagmamana. Walang sinuman sa silid ang tumutol sa utos na ito, habang hinikayat ni Lord Victor ang kanyang anak na patuloy na maghangad ng walang hanggang lakas. Sa susunod na eksena, dumating tayo sa training grounds ng pamilya. Madaling hinihiwa ni Noh ang mga training dummy. Unti-unting bumubuti ang kanyang pisikal na kondisyon, pero nasa mahinang antas pa rin siya. Hindi lang iyan ang kailangan niyang isipin. Nariyan din ang issue ng mana core na sumama sa Holy Core, na nangangahulugang malaki ang nagbago sa kanyang estilo sa pakikipaglaban. Hindi niya basta-bastang magagamit ng paulit-ulit ang mga holy teknike gaya ng dati, dahil sa ngayon, hindi pa alam ng ating bida kung ano ang sarili niyang mga kapangyarihan o kung paano ito gagamitin ng pinakamahusay. Ang agarang layunin ni Noh ay gawin ang lahat ng kanyang makakaya para malaman ang tungkol sa espesyal na core dahil hindi malaman kung ano ang mangyayari kapag nalaman ito ng iba bago siya. Dumating si Julia dahil napansin niya ang mga galaw nito mula sa malayo at pinuri siya para rito. Ibinahagi ng nakatatandang kapatid na si Damian ang nangungunang kandidato hanggang ngayon para sa kanilang pamilya. Pero ngayong malakas din ang naging paglahok ni Noh, labis din siyang nagiging interesado sa pag-unlad nito. Gusto ni Julia na idaan ang mga bagay sa lumang pamamaraan. Kaya binunot niya ang kanyang espada at mabilis na tinangkang hiwain ang lalamunan nito. Halos hindi nakaiwas si Noh sa biglaang atake. Idiniin niya na hindi siya pumunta rito para lang makipagkwentuhan, kaya nagsimula ang kanilang mock duel at nagbigay ng perpektong pagkakataon kay Noh na subukan ang hangganan ng kanyang lakas. Sa kabila ng mabibigat niyang atake, eksakto itong nasasanggalang ni Julia, matagumpay na naitataboy at sinisipa siya pabalik. Pinuri niya ang kakayahan nito pero naiintindihan din niya na kulang pa ito sa tamang pag-execute. Pinasaringan din siya ng kanyang ate dahil sa kawalan niya ng mas matinding lakas sa kabila ng lahat ng sinabi niya kanina, habang napansin ng ating bida na umabot na pala ito sa 7th star level. Sumugod muli ang kanyang ate sa laban, habang tinawag si Noh na nakakadismaya hanggang sa mga oras na ito. Nabulaga siya sa atake ng kanyang espada. Ang tanging dahilan kaya siya nakaligtas sa ataking ito ay dahil sa paglalagay niya ng kapangyarihan ng mana Holy Core sa kanyang espada. Isang malaking pagkakamali ito sa panig ni Noh dahil naisip niya na mabubuko siya kung patuloy niyang gagamitin ang core. Naintriga si Julia sa kaparehong mana core na tinatawag ng lahat na isang palpak. Alam ng lahat sa pamilya kung gaano nakakadismaya ang core ng ating bida mula noong isinilang siya. Ibig sabihin nito, mula pa sa simula, nagtataglay na ang bunsong anak ng isang dual affinity core. Kahit na totoo na tila palpak ito mula sa labas, hanggat hindi nahahalata ni Julia na ginagamit niya ang parehong kapangyarihan, magiging pabor sa kanya ang takbo ng mga pangyayari. Hinamon siya ni Noh na patunayan niyang hindi siya isang palpak. Siya ang nanguna sa pag-atake, ngunit mabilis lamang siyang ginantihan ni Julia na parang walang nangyari. Kaswal siyang kinawikaan ni Julia at tinanong kung alam ba niya ang totoong layunin ng labanan sa pagmamana. At para kay Noh, malinaw ang sagot. Ito ay ang mga mana core. Naintindihan ni Julia na alam nito ang nakataya. Kaya habang inilalabas ang sarili niyang marahas at pulang mana, nakakapanindig balahibong inutusan ng kanyang ate na ibigay niya ang kanyang core. Nang malaman niyang magiging seryoso na ang sitwasyon, hiningi ni Noh ang kanyang totoong espada mula kay Selina, na inihagis naman ito para masalo niya sa tamang oras habang tumatanggi si Julia na maghintay.
Nagpakawala ng isang napakalakas na tira ang kanyang ate laban sa bunsong halos hindi makasangga kahit pa sa tulong ng kanyang dual affinity. Matindi siyang dinomina nito pero sumasagot siya ng may galing at husay, pinapahanga si Julia sa bawat wasiwas na mas nagpapasabik sa kanya sa uhaw para sa laban. Dahilan ito upang isipin niyang kung may lakas ba ng loob ang kanyang kapatid na mabuhay sa susunod niyang atake, isang tira na ginagamitan ng first form ng Shadow Flame style. Magiging isang malaking problema ang partikular na teknike na ito. Ang pagsangga na lamang ang natatanging paraan para makaligtas ang ating bida, kaya naghanda siya habang papalapit si Julia sa kanya ng buong bilis. Nakakagimbal ang sagupaan nila at nagpadala ng mga shockwave mula pa lang sa impact nito. Nagulat ang ating bida na ayos lang sa kanyang ate na gumamit ng isang kamay para labanan siya, pero naisip ni Julia na dapat siyang subukan nitong piliting gamitin ang dalawa niyang kamay. Tinanggap ng ating bida ang hamon ng siraulong ito at buong lakas na sinangga ang kanyang atake, na pumuwersa sa kanyang gamitin ang dalawang kamay niya para harangan ang isang atake mula sa likuran. Natuwa si No nang makita na napuruhan niya ito, bagaman tumalsik palayo ang ating bida dahil sa inis ng kanyang ate. Hindi biro ang naging impact mula sa isang seryosong Julia, bagamat mukhang nainis ng kaunti ang kanyang ate dahil nagawa siyang puwersahin ng ganoon ng kapatid. Kahit na sa buong lakas ng kasalukuyan niyang dual course, hindi niya talaga ito kaya. Naubos ang lahat ng enerhiya niya sa ginamit niyang huling atake, na nangangahulugang tapos na talaga ang laban. Nagtataka si Julia kung may ideya ba ang bunsong kapatid kung bakit hindi na lang agad na pinapatay ng walang awa ng pamilya Daskul ang isa't isa. Dahil ito sa mas lumalakas ang isang core, lalong bumabagal ang paglago nito palalo. Kaya naman mali na targetin ang mga core ng mga mahihina dahil nasa mabilis na proseso pa sila ng paglago, ang layunin ay ang anihin ang mga ito. Pero ang bagay tungkol sa bunsong kapatid niyang nandito ay hindi lang niya nagawang sanggain ang kanyang mga atake, kundi nagawa niya ring gumanti, na ibig sabihin, kung ganoon kalakas ang core ni Noah. Sa tingin niya ay magandang ideya na nakawin ito ngayon din. Nababaliw sa pagiging agresibo, ginamit ni Julia ang 8th form ng Shadow Flame style laban sa kanya. Pero sa sandaling na nakawin na niya ang core nito, may namagitan at sinubukang harangan si Julia mula sa tuluyang pagpapakawala ng kanyang atake. Ipinaalala ng lalaking ito na kapag nagwala siya, talagang mamamatay ang kanyang kapatid. Pero ang sakim at masamang babaeng ito ay uhaw na makuha ang mana cores, kaya sinigawan niya si Kyle dahil sa panginyalam nito. Idiniin ng lalaki na ang core ng Batang Master ay nasa 2-star level pa lamang, na ikinagulat ng husto ni Julia dahil kahit sa maliit na level na yon, nagawang sanggain ng ating bida ang mga atake niya sa 7th star level. Kinumpirma ito ni Kyle, matapos maayos na mag-imbestiga base sa utos ng kanilang ama, dahil kung ganoon nga siya kalakas, hindi niya mauubos agad ang limitasyon niya ng ganoon kabilis. Sa pagkakaintindi sa kanyang pagkakamali, ibinalik ni Julia ang espada sa kaluban nito, habang pinapaalalahanan ang kanyang nakababatang kapatid na nanakawin niya ang core nito balang araw. Kapag lumakas na siya, nanakawin niya ito sa kanya, kaya oras na lamang ang binibilang. Isipin mo na lang na may taong tahasang nagbabanta na nanakawin nila ang pinagmumulan ng iyong kapangyarihan. Hindi kumagat sa patibong si Noah at sumang-ayon na lamang na may ngiti. Habang pabalik, nalilito ang nakatatandang kapatid tungkol sa pinagmumulan ng kapangyarihan ni Noah. Siguradong may itinatago ang bata na ikinaintriga niya at masaya siyang malaman na lumalakas ito sa ibang paraan. Lumipat tayo sa bahagi kung saan pinapahiya si Oscar ng ikatlong anak dahil sa pagiging palpak nito, at kung bakit si Skull, ang mainiting ulong bata, ay hindi kailanman nakakuha ng kaparehong pagkilala gaya ni noon. Ang mismong ideyang ito ay hindi katanggap-tanggap para sa sutil na tangang ito, bagamat tumanggap ang lalaki ng isang kawili-wiling ulat mula sa kanyang lingkod, na nag-isip sa kanya ng isa na namang hangal na plano laban sa kanyang nakababatang kapatid upang ipangako ang kamatayan ni Noah. Humihingi ng paumanhin sa pagkaantala ng kanyang pagpapakilala. Ipinaalam ni Kyle na siya ang pinakabagong tagapagturo ni Noah na itinalaga ni Lord Victor na gustong makita ang pag-unlad nito para mapunan ang kanyang sakit. Pag-aralan natin ng mabuti, malalaman natin na nasa 7th star level din si Olsen, at abot pa sa 8th star kung isa sa alang-alang mo ang kanyang kakayahan sa swordsmanship. Natural, nagtanong si Noah kung dapat na ba silang magsimula sa pagsasanay, ngunit lumalabas na may direktang utos mula sa ama ng bata na imbestigahan at alisin ang mana pool. Isa itong estado kung saan walang katapusan ang pagtaas ng dami ng mana dahil sa isang uri ng pambihirang kondisyon. Ang layunin ay talunin ang mga nagwawalang halimaw para maayos ang sitwasyon. Mukhang masaya ito, at balak ni Noah na gamitin ang pagkakataong ito para sa kanyang pansariling pakinabang. Sa susunod na eksena, may mga pulutong ng grupo mula sa Daskul na lumilipol sa mga halimaw sa rehiyon. Sa tingin nila ay walang kwenta na mag-focus pa sa mahihinang halimaw. Inobserbahan ni Noah at Kyle ang sitwasyon. Hindi makuha ng instruktor ang ibig sabihin ng pansin na nakukuha ng bata mula sa panig ng ama nito. Bigla na lang silang tinawag para sa isang sitwasyon. Mukhang may 3 bata na nawalan ng malay, ibig sabihin, kailangang magbigay ng utos si Noah tungkol sa kanila.
Siyempre, ang pagresolba sa mana pool pa rin ang pangunahing prioridad, at wala ng oras para bumalik, kaya isasama na lang nila ang mga bata sa paglalakbay. Pagkatapos sabihin yon, nagtungo sila ng mas malalim sa kagubatan kung saan mas kumakapal ang porsyento ng mana sa bawat hakbang. Ipinapahiwatig nito na nasa gitnang bahagi ang mana pool. Dapat ay nandito rin ang halimaw na kumikilos bilang pinuno ng lugar. Tungkol dyan, ipinakita na ng Scorpio boss na halimaw ang kanyang presensya. Isa itong pangit at nakakapangilabot na insekto. Inuna muna ni Noh ang kaligtasan ng mga bata, habang napansin ni Kyle na umabot na sa rank ang antas ng halimaw, kaya kailangan nilang umisip ng plano. Gamit ang sipit ni Scorpio, muntik na niyang mapatay ang tatlo sa kanila ng sabay-sabay. Mabuti na lang at nakaiwas ang grupo sa nakamamatay na atake. Hindi lang malakas ang halimaw na ito, kundi napakabilis din. Sumugod agad si Noh sa gitna ng labanan. Kahit 2-star rank lang si Noh, handang humarap si Scorpio sa kanya, pero palaban din ang bida natin. Gamit ang Holy Mana Core, pinakawalan niya ang unang hiwa, at nasangga ang palo ng buntot ng halimaw, pero nasa himpapawid ang tunay na banta dahil umaasa si Scorpio sa mga makamandag nitong atake. Nagpakawala ito ng matutulis na tira ng lasong asido, na lahat ay maingat na inilagan ng ating napakagaling na bida. Nag-iba ng taktika ang boss monster, at pinakawalan ang tinik mula sa buntot nito, bumaril na parang malakas na patalim para tuhugin ang sinumang humarang. Kampante lang si Noh, at napakadaling nasangga muli ang atake. Kaya naman bumilib hindi lang ang kanyang grupo, kundi pati na rin ang kanyang instructor sa husay niya sa pag-espada. Nakakagulat na mabilis ding tumubo ang tinik nito, kaya nakapagpatuloy si Scorpio sa mabibigat nitong atake. Sinuway ng bida natin ang atake bago ginamit ang buwelo nito para makahanap ng butas at magpakawala ng matinding hiwa pababa. Ang problema, kahit direktang natamaan ang balat ni Scorpio, masyadong matibay ang baluti nito, kahit natuwa si Kyle na ganito pala kalakas ang Young Master. Dahil alam niyang hindi niya kakayanin itong mag-isa, tinawag ng bida natin si Kyle para sumali sa laban, para makahanap sila ng tsansa para umatake. Agad namang sumunod si Kyle at hinarap ang sipit ng kalaban, sinangga ng kanyang espada at nakipagtagisan ng lakas, para walang makaharang sa pagtalon ng bida natin sa itaas ng kuko ng halimaw papunta sa mahinang bahagi nito. Dito, ginamit ni Noh ang kuko ng ibang halimaw para basagin ang baluti nito, nagdulot ng matinding pinsala at nakapagpabagsak sa halimaw. Kaya naman natumba ang halimaw. Bumilib si Kyle na ang naging diskarte ni Noh ay gamitin ang mga makamandag na pangil ng mga gagambang napatay nila. Dahil napapalambot ng lason ang matibay nitong baluti, kaya mas madali na nila itong atakihin. Kahit na ganoon, hindi pa rin tapos ang halimaw. Nagwala ito at biglang lumikha ng mga magic circle, mukhang kailangan din nitong si Scorpio ng sariling isekai story. Daan-daang asidong patalim ang pumalibot sa kanila. Pinagana ni Kyle ang kanyang magic at gumamit ng isang napakagandang demonic barrier array para gumawa ng pader na magpapalakas sa kanilang depensa. Sinabi ni Noh na sakto na ang timing nila, kaya gumawa na ang bida natin ng panapos na tira kung saan sumugod siya papunta sa halimaw, iniwasan ang mga atake, at tumalon sa itaas. May teknik siyang nakitang ginamit ng ate niya sa laban nila kanina. Gusto ni Noh na gayahin yon sa sarili niyang paraan, kaya nakalikha siya ng bagong atake na tinawag na Light Shadow Sword Dance. Gamit ang puwersa ng liwanag at dilim, tumama ang hiwa ng espada sa katawan ni Scorpio, at winasak ito mula sa loob hanggang labas. Ito ang rurok ng kapangyarihan ng Young Master, ang taong nasa 2-star level pa lamang. Kahit na gaya ng ating bida ang ilang bahagi ng kakayahan ng kanyang ate, alam niyang kulang pa rin ang pagkakagawa niya rito. Kahit ganoon, ipinaubaya na lang niya ang paglilinis kay Kyle, habang nagtataka ang instructor kung saan naman ang susunod na pupuntahan ng Young Master. May mga kailangan pang asikasuhin ang ating bida, kaya pumunta siya sa gubat para maghanap pa ng iba. Inaalala kung paano naging misteryo ang dahilan ng pagdami ng mana pools sa kasalukuyang panahon. Pero bilang miyembro ng Glorious Family sa nakaraan, alam niya kung ano ang pinagmulan ng mga ito. Dahil ito sa kapangyarihan ng isang magical tool na humihigop at umaakit ng sapat na mana. Isipin mo na lang na para itong mitsa. Nang matunton ang mga bakas nito, pinutol ni Noh ang puno kung saan nanggagaling ang lahat ng mana ng bagay na yon. Sa pagkakataong ito, isa itong singsing na matagumpay niyang natanggal sa kinalalagyan nito, kaya tuluyan nang nawala ang mana pool sa lugar na ito. Pabalik na siya nang may marinig siyang sigaw kaya dali-dali siyang sumugod doon, para lang malaman na ang mga bata kanina ay parang kakaiba ang kinikilos. Sinabi ng isa sa mga tauhan ni Noh na may bago silang problema dahil daan-daang halimaw ang nakapaligid sa kanila mula sa iba't ibang direksyon, trolls, orcs, gagamba, mga anak ni Scorpius, at pati mga lobo. Kahit napaliligiran sila mula sa lahat ng direksyon, hindi pa rin kinabahan si Noh at naghanda na para lumaban. Nanggaling ang unang atake sa gilid. Sakto namang dumating si Kyle para iligtas ang Young Master, at inutusan siyang bumili ng oras para makaisip siya ng diskarte. Ang totoo niyan, napansin ni Noh na ang kwelyo sa liig ng mga bata ay gumagawa din ng absorption effect. Hinuhigop ng bagay na ito ang mana ng tao para palakasin ang sarili nito.
At sa nakaraan niyang buhay, ito mismo ang dahilan kung bakit tinawag na uncool ang Dazkul family, pun intended part 2. Napagtanto ng instructor na hindi na nila ito kakayanin ng matagal, lalo na laban sa napakaraming halimaw. Kaya kung hindi makaisip agad ng diskarte ang bida natin, katapusan na nila. Habang nagmumuni-muni, inisip ni No kung paano matutukoy kung sino ang may hawak sa gamit na yon mula sa likod ng mga pangyayari. Salamat sa kanyang kapangyarihan ng liwanag at dilim, nahanap din niya ang taong responsable at nakumpirma ang target. Ngayong alam na niya kung nasaan ito, sumugod agad si No sa kabilang direksyon para patayin ang punot dulo habang pinoprotektahan nila ang mga bata. Literal na pinugutan ng lalaking ito ng ulo ang mga halimaw na parang ginawa ni Gojo sa kanyang 2 second domain expansion noong nasa Shibuya at umabot siya sa labas ng threat zone para hanapin ang operator sa open field. Inutusan ni No ang taong ito na lumabas agad sa kanyang pinagtataguan. Nang walang atubili, sumugod ang lalaki mula sa likuran niya, pero napakadaling mahulaan at iwasan ng Young Master ang ganoong klaseng patagong atake. Bumilib ang operator, at nagulat pa nga na napansin agad ng binata mula sa Dazkul family ang kanyang presensya. Diretsahang tinanong ni No kung sino ang nagpadala sa kanya. Siyempre, walang balak sabihin ng lalaking iyon ang impormasyon na iyon, na okay lang din dahil balak naman talaga siyang pilitin ng Young Master na magsalita. Nagsimula ang kanilang laban sa isang salpukan ng espada. Naintriga ang kalaban sa kapangyarihan ng Mana Core, habang nananatiling misteryo si No na lalo pang pinapalakas ang sarili niya. Pinagana ng operator ang ikalawang anyo ng kanyang Yuan style, kaya sumabog ang dark energy mula sa iba't ibang espada na maaari niyang kontrolin na parang mga patalim. Ibinato niya ang bawat isa sa mga espadang ito na nakatutok ng direkta kay No, na kailangang umiwas sa napakaraming atake ng sabay-sabay, na nagawa naman niya ng napakahusay. Sa kalagitnaan ng pag-iwas niya, ginamit din niya ang kanyang appraisal skill para malaman kung sino ang kanyang kinakalaban. Si Darius pala ito, isang 4 o 5 starfighter, na tila naniniwala na siya na ngayon ang nakakalamang. Kahit ordinaryo lang ang husay ng lalaki sa espada, napakalupit naman ng mana control nito. Balak ni No na lumapit sa kanya para patayin ang lalaking ito ng malapitan, pero naging sagabal ang walang tigil na pamamaril ng patalim para sanggain ito. Kaya mas mabilis pang sumugod ang Young Master. At sa pagkakataong ito ay matagumpay na nakaabot ng harapan kay Darius, at nagpakawala ng isang malakas na hampas ng espada. Sa kabila ng pagtatangkang iyon, hinamak siya ni Darius dahil sa paggamit ng mahuhulaang atake, at sa kanya inilabas ang sarili niyang teknik para asintahin ang mga nakalantad na bahagi ng Dazkul Young Master. Ginamit ni No ang kanyang mass style technique, tinanggap ang lahat ng attack gamit ang Dark Light Shift technique. Nakakapagtaka ang ginawa nito, dahil tila biglang na-teleport ang bida natin sa likuran ng kalaban niya na parang si Minato Namikaze lang. Bago pa man makasangga si Darius, nahiwa na siya ng malinis na atake, kaya ang kanyang kayabangan ay nauwi sa sarili niyang kamatayan. Habang sinasabi ang mga huling salita niya, nais malaman ni Darius kung paano niya nagamit ang ganitong klaseng teknik. Nangyari talaga ito noong naglaban sila ni Julia. Ang pinakamagandang bagay sa dual core na meron si No ay ang kakayahan niyang gumaya ng anumang teknik dahil sa pag-intindi niya sa magkabilang kalikasan ng kanyang kapangyarihan. Pero hindi pa gaya ang layunin o ang natatanging magagawa niya. Plano niyang makabisado ang mga ganitong klaseng teknik para lalo pang pagandahin at dalhin ito sa ibang antas. Siya nga pala, nakatikim na si Darius, kaya oras na para sabihin niya kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Tumatangging makisama, sumigaw si Darius na hindi pa ito sapat para talunin siya, at may nilabas siya. Ganyan naman lagi ang kwento sa manhwa. Diba? Ang magandang plano pala ng lalaking ito ay ang maging isang halimaw. Isang green goblin pero kasing katawan ni Tarzan. Kahit sino, hindi inaasahang hahantong sa ganito ang laban. Ang estilo pa nga ng buhok ng bro natin ay parang kay Vegeta pero mas maganda ang hairline. Siya nga pala, handa na si No na itapat ang kanyang espada sa nag-ibang anyo na Darius. Nagsalpukan ang kanilang mga atake na nagdulot ng malalakas na shockwave, pero ang Young Master ang naitulak pa atras dahil sa walang kapantay na lakas ng halimaw. Hindi niya kayang sanggain ang sunod-sunod na mabibigat na atake, habang tuwang-tuwa naman si Darius na pinapahirapan siya, nasusubukan pa sanang kagatin ang ulo ng ating bida gamit ang kanyang pangit na bibig. Inilaga ni No ang sunod-sunod na mga kalmot, dumula sa bawat atake para lang subukang mabuhay, kahit hindi niya masangga ang mga ito sa puntong ito. Pagtalon niya pa itaas, nakalayo siya para kahit papano ay makagalaw at makaganti. Malaking problema ang patuloy na pag-iwas dahil hindi naman niya ito kayang gawin panghabang buhay. Ang tanging paraan niya para makaligtas ay ang lumaban. Kaya matyagang inabangan ng Young Master na sumugod ang halimaw sa kanya. Akala ng halimaw na si Darius ay sumuko na ang espadaryo sa takot. Para sa kanya, ang susunod na tirang ito na ang huli. Totoo naman iyan, dahil kaswal lang na iniwagayway ng bida natin ang kanyang kamay at ginamit ang kapangyarihan ng kanyang bagong magic tool para gumawa ng defensive barrier. Nga pala, hindi lang siya basta pinoprotektahan ng kalasag na ito.
Matindi rin itong bumuelta kaya tumalsik ang loko sa himpapawid na nakalantad pa ang puwet nito. Masaya si No na unti-unti na niyang nakakabisado kung paano gamitin ang mga kapangyarihan niya sa kanyang nakaraang buhay. At ngayong wala ng laban si Darius sa himpapawid, tumalon siya paitaas para ibigay ang isang matinding Magic Holy Style Bipolar Blade. May mga taong may bipolar na girlfriend. Ang lalaking ito ay may bipolar na espada. Ang kapangyarihan ng bipolarity ang tumapos sa buhay ng halimaw na tuluyang nagtapos sa labanan. Tinignan ni No ang kanyang singsing na may kakayahang magpawalang bisa ng isang atake at maglabas ng napakalakas na shockwave kapalit nito. Ngayong tapos na ang laban, naisip niyang oras na para magmadaling bumalik sa iba pa nilang kasama. Dito, nakikipaglaban ang mga kaibigan niya para sa kanilang buhay. Lulunurin na sila ng dagsa ng mga halimaw dahil sa sobrang dami ng mga ito. Kahit si Kyle ay umaabot na sa kanyang hangganan. Isang nilalang ang pabagsak na sana sa kanya, at wala siyang magawa, pero bigla itong huminto malapit sa kanyang ulo bago tumalikod at umalis. Nakakapagtaka na basta na lang silang umalis. At sa pagkawala nila, bumalik si No para kamustahin ang kanyang mga kaibigan. Ang mabuti rito ay nakaligtas silang lahat. At dahil napuksan na niya ang pangunahing banta, mukhang magiging maayos na ang lahat ngayon. Hindi pa rin matukoy ng batang Panginoon kung sino ang pangunahing may salarin, bagaman inalis niya ang mga kagamitan sa liig ng mga bata, kaya napalaya sila mula rito. Sa susunod na eksena, bumalik siya sa asyenda, galit na muntik nang mamatay ang mga bata dahil sa kanya, kaya naging personal sa kanya ang paghahanap sa lalaking sumira sa misyon nila. Ipinaalam sa kanya ng isa sa kanyang mga tagapaglingkod tungkol kay Ate Eve, ang pinakautak ng impormasyon sa pamilya. Alam niya ang mga sagot kaya pupuntahan niya ito para makipagkita. Sa paghaharap nila sa bungad, pinigilan ni Kuya Sis ang kanyang kapatid na magpatuloy pa, kahit na magkadugo sila. Ang tagapagbenta ng impormasyon ng pamilya Daskul ay si Eve. Dapat ay tumpak ang impormasyon ni Lydia, kaya ayaw makipaglaro ng ating bida at inutusan niya si Sis na tumabi. Tiniyak sa kanya ng kanyang kuya na siya ang tagapangalaga ni Eve, kaya hindi niya hahayaang makapasok ang sinuman na balot ng pagnanasang pumatay. Kinumpirma ni No na gusto lang niyang makipag-usap pero hindi pinaniwalaan ng ikalawang anak ang kanyang mga salita. Nang malamang wala na siyang magagawa, hinugot ng ating bida ang kanyang espada para piliting makapasok sa loob. Tumugo ng ikalawang anak sa pamamagitan ng pagbunot ng sarili niyang patalim, lumapit para pangunahan ang unang atake, na agad naharang ng depensa ni No. Maayos itong nakakayanan ng ating bida, kaswal na sinasalag ang mga atake ni Sis habang napaatras ito. Inaktiba ng ikalawang anak ang isa sa kanyang mga kakayahan na tinatawag na Stone Lance, na lumikha ng daan-daang sibat na handang bumutas sa katawan niya. Katulad ng walang tigil na paggamit ni Naruto ng Rasengan, sunod-sunod na gumamit ng simpleng wasiwas si No para hiwain ang lahat ng ito. Kaya napilitan si Sis na gumamit ng isa pang kakayahan na tinatawag na Crushing Fang Rock Blade. Nagpalabas ito ng espadang gawa sa bato, na medyo nakakalitong galaw mula sa panig ng kanyang kalaban. Pumasok si Sis sa matinding labanan. Sa pagkakataong ito, mas lalong bumibigat ang kanyang mga atake, na nagtutulak kay No na mapaatras sa bawat wasiwas niya. May isang wasiwas na namintis si Sis. Ngunit ang pangunahing problema na napapansin ng batang Panginoon ay kung gaano karami ang iba't ibang pattern ng atake ng lalaking ito, na nangangahulugang ang paglaban ng walang plano ay parang pagpapakamatay. Dito na niya inaktiba ang appraisal at nalaman niyang nasa 8-star na antas ang ranggo nito, pero nakakagulat na sobrang hina ng mana core nito na nasa level 5 lang. Kinumpirma nito kay No na matalinong ginagamit ni Sis pareho ang pag-espada at mahika para takpan ang kanyang kahinaan. Kaya naiisip niya kung paano tutugon ang lalaki sa isang direktang labanan ng lakas. Inaktiba muli ang istilong Miss, inanunsyo ng ating bida ang Light Shadow Sword Dance, at naglabas ng tumitibok na enerhiya mula sa kanyang pambihirang mana core. Namangha at nagulat si Sis. Nang mapagtantong kailangan niyang tumugon ng tama, ginamit niya ang ikalawang anyo ng sarili niyang istilong Iray, kinukuha ang enerhiya ng demonyong pamilya para lumikha ng itim na kulog. Ang istilong Iray ay isa sa maraming estilo sa loob ng pamilya Daskul. Sinabi rin sa kanya ni Kyle ang pagkakaiba ng bawat estilo. Ngayon para sa estilong Iray, nakasentro ito sa mga teknik na nakabase sa bilis, na madalas itinuturing na hindi maiiwasang atake. Medyo naintriga si Sis na alam ng pinakabata ang lalim ng kanyang mga kakayahan. Pero syempre, kahit ang kaalaman ay hindi siya maililigtas laban sa paparating na atake. Handang harapin ng direkta ang lalaking ito, hinamon siya ni No na subukan ito, kaya sumugod ang kanyang kuya sa maladyos na bilis, halos mag-anyong mapanirang pulang kulog na direktang umabot sa kalaban ng walang nasasayang na galaw. Sinakto ang tamang tiyempo, ibinaba ni No ang kanyang patalim, at matagumpay na sinalubong ang pinakamalakas na teknik ni Sis, na nagresulta sa isang mapanirang pagtatapos. Sa paglipas ng banggaan na ito, nanatiling nakatayo si Noah, pero nasugatan pa rin siya mula sa matinding bigat ng atake na kailangan niyang salagin. Kahit ang dual style niya ay hindi kinayang salagin ang Black Thunder na teknik ni Sis, dahil may mga limitasyon din ang mga teknik na kinopya ni No.
Sadyang hindi perpekto ang mga ito, kaya imposibleng umasa sa mga ito. Bago pa man magpatuloy ang kanilang laban, umibabaw ang boses ni Ate Eve na inuutusan silang itigil ang labanan. Matapos panoorin ang laban, pumayag siyang bigyan si Noh ng oras para makipagkita sa kanyang kwarto, habang tinatanong kung bakit ba sila nag-aaway. Inihayag ng kanyang tapat na bantay na bigla na lang pumasok ang lalaking ito na may matinding pagnanasang pumatay na hindi niya maaaring palampasin bilang bantay nito. Ang malaking tanong ay, bakit nagsisilbing tagapangalaga ang isang miyembro ng pamilya Daskul sa simula pa lang? Ibinahagi ni Eve na hindi niya kayang ipagtanggol ng maayos ang sarili, habang pilit namang tinatanong ni Sis ang sadya ng pinakabata sa pagbisita, na ipinapaalala sa kanya na walang kinalaman si Eve sa labanan sa pagmamana. Bago pa man makapagsalita ang ating bida, napansin na ito ni Eve at ibinunyag na narito siya para humingi ng impormasyon tungkol sa mga asasin. Siyempre, iyon ang gawain niya, ang alamin ang lahat. Gusto niyang ibahagi ang bawat detalye, pero sa bawat kasunduan ay may kasamang kondisyon. Tinanong ni Noh kung ano ang gusto nitong ipagawa sa kanya. Dahil dito, binanggit ng tagapagbenta ng impormasyon ang walang hangganang aklatan, isang labirinto na walang katapusan na hindi mo halos maisip kung gaano ito kalalim. Nandito ang lahat ng karunungan para sa sangkatauhan na hindi pa nila naaabot. Isang buong lungsod ang nakatayo sa paligid nito, punong-puno ng mga iskolar at adventurero na gustong tuklasin ang mga lihim, pero isa rin itong lugar na nag-uumapaw sa mga halimaw. Gusto ni Eve na pumasok siya at kuhanin ang isang librong tinatawag na Vien. Iyon ang kondisyon niya para sa impormasyong hinihingi nitong kapalit. Sa kabutihang palad, ito ay isang libro na pamilyar sa ating bida. Dahil kahit sa nakaraang buhay niya, ito ang mismong librong nagpabago sa buong konsepto ng teorya ng mahika, at nagligtas ng maraming buhay sa digmaan nila laban sa mga mananakop kahit pa napatunayan nitong wala itong silbi para iligtas ang mundo. Napakahalagang makuha ang isang bagay na tulad nito. Tumayo si Noh at kinumpirma ang kanilang kasunduan. Nagkamayan silang dalawa, at agad siyang umalis kasama ng kanyang mga tagapaglingkod para pumunta sa Arcanium, ang lungsod kung nasaan ang aklatan. Ngayon, nakakatakot ang sobrang komplikadong istruktura ng labirinto. Kapag nawala ka, hindi ka na makakabalik. Kaya naghahanap ang ating bida ng isang bihasang gabay na nakakaalam kung paano pasukin ang aklatan kahit papaano. Pumasok siya sa isang eskinita para hanapin ang gabay na ito. Samantala, pabalik sa kanyang kwarto, humihigop ng tsaa si Eve nang dumating ang ikatlong anak, ang nakakainis na hangal, para manghingi ng impormasyon tungkol kay Noh. Nagulat ang tagapagbenta na talagang nagdesisyon ang tangang ito na bisitahin siya. Umasta si Skull na parang kailangan niya ang tulong ng kanyang ate, nagtataka kung bakit wala si Sis dito. Lumilitaw na nasa labas ito para isagawa ang isang apurahang misyon, na nangangahulugang walang magpoprotekta kay Eve dito. Isang banta mula kay Skull, ngunit natagpuan niya ang sariling protektado salamat sa malalakas niyang tauhan. Ang kinukuryusado niya ay kung ano ang gusto nito. Ipinaliwanag ni Skull na nakakabaliw isipin na kayang makipagsabayan ng kanilang bunso, laban kay Ate Julia, kahit sa kasalukuyang antas nito, kaya ang hinahanap niya ay ang lihim sa likod ng lakas nito. Nakakagulat na natamimi siya nang sabihin ni Eve na alam nito na natalo maging ang pinakamagaling niyang assassin. Ngunit para sa ganitong bagay, tuwiran niyang tinanggihan si Skull na nagsasabing lilikha ito ng hidwaan sa labanan sa pagmamana. Tutal, kapag pumanig siya sa isang tao ay mangangahulugang tatarget-in siya ng lahat. Kaya naman mahalagang panatilihin ang pagiging patas. Tinanggap ito ng ikatlong anak bilang mungkahi na hindi ito makikipagtulungan kahit anong mangyari. Iniisip ni Eve na magiging kakaiba yon kung kaya nitong magbayad ng presyong magtutulak sa kanya na isugal ang kanyang buhay para rito. May halong mali siya na tiniyak sa kanya ng nagbabantang kapatid na malalaman din niya iyon sa lalong madaling panahon. Pero siya nga pala, babalik tayo sa tanawin ng Arcanium. Naglilibot si Noh sa gitna ng maraming tao at hinahanap ang kanyang gabay. Pumasok siya sa loob ng isang partikular na tindahan na nagbalik ng maraming alaala para sa kanya. Ang may-ari ng tindahan ay si Osrek Harvas na sinabihan siyang umalis na dahil sarado na ito ngayon. Gayunpaman, tiniyak ni Noh sa kanya na hindi siya rito pumunta para sa mga gamit, kundi upang kunin siya bilang gabay para sa aklatan. Agad siyang tinanggihan ng lalaki na sinabing hindi na siya gumagawa ng pagiging gabay. Bukod pa rito, tila hindi naman daw siya ang pinakamahusay na gabay sa lungsod. Talagang nakakapagtaka na matindi siyang tinanggihan ni Osrek, lalo na at mahal nito ang walang hangganang aklatan ng higit pa sa sinuman sa mundo. Direktang hinarap siya ni Noh at tinanong kung bakit hindi na siya interesado sa trabaho ng gabay, at ipinaliwanag ni Osrek na hindi ito kakayanin ng isang bata. Nang mapagtantong sumisigaw siya ng walang dahilan, napatigil si Osrek at humingi ng tawad sa bisita dahil naging mahirap ang mga bagay para sa kanya kamakailan. May isa pang tao ang dumating sa parehong tindahan, at sa sobrang gulat ng ating bida, ito ay si Ate Julia na kaswal na kumakaway sa kanya. Natyempuhan niya itong nakita sa kanyang misyon, kaya sinundan niya ito hanggang dito, pero ang mas tamang salita ay palihim siyang minamanmanan. Tumakbo si Osrek papunta sa makapangyarihang si Julia Daskul.
Hindi masyadong sineseryoso ng lalaking ito si Noh kanina, pero nang sandaling magpakita siya, agad na handa ang lalaking ito na tanggapin ang trabaho nang may kondisyong sasama si Julia sa misyon. Walang ideya ang batang Panginoon kung saan ito patungo, kaya dinala silang dalawa ni Ozrek sa isa pang kwarto. Dito, makikita natin ang kanyang asawa na walang malay sa kanilang kama. Isang buwan lang ang nakalipas, isinumpa siya ng isang halimaw mula sa piitan, na naging dahilan para mahulog siya sa malalim na pagtulog, at posible ring bawiin ng sumpa ang kanyang buhay sa lalong madaling panahon. Isang paraan para sirain ang sumpang ito ay patayin ang gumawa nito, maliban sa bawat adventurerong binayaran ni Ozrek ay pinagpira-piraso. Kaya naman isinasamo niya ang partisipasyon ni Julia alang-alang sa kanyang asawa. Ngayon ay nakakaintriga ang alok, pero iginiit din ng nakatatandang kapatid ang paglahok ni Noh. Gustong-gusto na niyang makita itong makipaglaban. Iyan lang ang tanging kondisyon niya. Mula sa reaksyon niya ay kumpirmadong alam niyang magkaiba ang kapangyarihan nito. Tumingin ang bida natin kay Ozrek, at nilinaw na siya ang magiging sandalan nila sa biyaheng ito, at, aba, tuwang-tuwa naman ang lolo mo. Sa labas, tinanong ng pinakabata si Julia kung ayos lang ba talaga sa kanya na dumaan sa ibang ruta. Wala siyang inuurungan dahil atat na siyang malaman ang sikreto sa kapangyarihan ng kapatid niya. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganoong lakas, na tila ba may iba pang humaharang sa kanya bukod sa Manacor. Desidido ang mapanlinlang na kapatid na ibunyag ang sikreto niya sa misyong ito, at kailangang mag-ingat ni Noh. Dumating si Ozrek bitbit ang isang napakalaking bag para sa biyahe nila. Oras na para bumiyahe at pumasok sa Infinite Library. Nagtipon sila sa lobby kung saan inirehistro ni Ozrek silang tatlo para sa misyon. Mukhang kilala ng mga tao rito ang guide na sinisisi sa pagdadala sa mga adventurer sa malagim na kamatayan dito. Nakatayo silang tatlo sa harap ng entrance ng library hanggang sa iniunat ni Ozrek ang magkabilang braso para buksan ang dambuhalang pinto papasok sa magandang maze ng labyrinth. First time rin ni Julia rito. Naiintindihan na niya kung bakit kailangan ng guide sa lugar na parang puzzle na ito. Kakaiba man, napansin ng bida natin ang rebulto ng mga invader na nakatakdang dumating ilang taon mula ngayon, kahit pa wala naman ito noong bumisita si Noh sa library bilang xenon sa nakaraan niyang buhay. Ibig sabihin nito, nakakonekta rin ang kasalukuyang realidad sa mga invader sa hinaharap, kaya baka may paraan siyang mahanap para matalo ang mga yon sa madilim na hinaharap. Punong-puno ng bagong pag-asa, binuksan ng maigi ni Noh Daskul ang kanyang mga mata para hanapin ang Book of Profundity. Habang umuusad ang kwento, nakarating na rin sa wakas ang tatlo sa isa floor ng Infinite Library. Tinanong ni Noh si Ozrek kung may ideya ba siya kung saan nila pwedeng mahanap ang librong hinahanap nila. Pinaliwanag ng guide na ang mga pambihirang libro ay madalas nagpapakita sa mas malalalim na bahagi ng labyrinth. Ayon sa kanya, asahan na nilang makikita ang ipinagbabawal na libro sa may 20 floor. Nang marinig iyon, nagulat si Noh dahil sa pagkakaalam niya ay ang 20 floor ang pinakamalalim na bahagi na napuntahan na ng kahit na sino. Kalaunan, nakarating sila sa plaza papuntang 2 floor kung saan nagpakita ang ilang mga ogre sa harap nila. Pinakiusapan ni Ozrek si Noh na siya nang bahala rito, at agad namang binunot ng bida natin ang kanyang espada. Mabilis niyang hiniwa ang mga ogre at agad na nilipol ang mga ito. Nagulat si Ozrek nang makita ang napakabilis na pagpatay, habang isang tipid na ngiti lang ang isinukli ni Julia. Patuloy namang naglakad ng palalim ang tatlo sa labyrinth ng walang tigil. Lumipat naman ang kwento sa puntong nakarating na rin sa wakas ang tatlo sa isa 0 floor. Doon, sinabihan sila ni Ozrek na manahimik lang sa mga bagay na masasaksihan nila. Naglakad siya papunta sa isang bookshelf, at hinila ang isang partikular na libro, na nagbukas naman sa isang nakatabong pinto. Isang magic circle ang lumabas sa ilalim nila, at ipinaliwanag niya sa dalawang daskul na isa itong shortcut na siya mismo ang nakadiskubre noon pa man. Kasunod ng kanyang utos, sabay-sabay na tumapak ang tatlo sa magic circle. Isang nakakabulag na liwanag ang halos bumulag sa kanilang tatlo, bago sila na-teleport sa isa na namang nakatagong lugar sa loob ng dungeon. Tinanong ni Noh si Ozrek kung nasaan na ba talaga sila ngayon, at ipinaliwanag ng guide na ang plaza sa harap nila ay diretsyo sa 20 floor. Natuwa si Julia nang marinig niyang malapit na sila sa pupuntahan nila, kaya agad siyang naglakad pauna. Pero, pagkapasok nila sa plaza, umilaw ang isang monster summoning circle, at isang tree-type monster na tinatawag na Elder Trent ang lumabas sa harap nila. Ang pagkakita sa rank beast na ito ay agad na nanakot sa guide at sinabing hindi pa ito nangyayari kahit kailan. Dahil noong huling beses daw siyang pumunta rito, isang lower tier giant Trent lang ang nagbabantay rito. Pero para kay Julia, parang insekto lang ang halimaw na ito at kalmadong naghanda para bunutin ang kanyang espada. Nang sabihin ni Ozrek na baka wala silang laban, kahit pa magtulungan silang dalawa, buong kumpiyansang sinabi ng dalaga na siya palang ay sobra-sobra na. Agad siyang sumugod sa Elder Trent habang malinis na iniiwasan ang lahat ng mga atake ng sanga na ibinabato sa kanya. Nagsumersault si Julia para mas lumapit sa halimaw at binigyan ito ng isang malakas na atake.
Ngunit, hindi tumagos ang kanyang atake sa sobrang tigas na balat ng halimaw, kaya napilitan siyang tumalon pabalik. Halos mapasigaw na ng malakas ang guide para lang babalaan siyang kasing tigas ng bakal ang puno ng halimaw at kakailanganin nila ng isang mage para maayos na makaharap ang ganitong klaseng kalaban. Sa puntong ito, nakulong na ang dalaga sa mga sanga ng Elder Trent habang pinupulupot nito ang kanyang katawan mula sa bawat direksyon. Nang tuluyan na siyang magapos at mukhang kailangan ng sumali ni No para isalba ang sitwasyon, bigla na lang sinunog ng dalaga ang mga nakapulupot sa kanya gamit ang ikalimang porma ng kanyang Shadow Flame style. Binalot ng nag-aapoy na baluti ng apoy ang kanyang katawan, na buong pagmamalaki niyang ipinakilala bilang Shadow Flame Black Armor. Agad niya itong sinundan ng unang porma ng Shadow Flame style, at nagsimulang tumalon sa kabuuan ng battlefield sa napakabilis na paraan para maglunsad ng panibagong atake. Malinis na hiniwa ng kanyang nag-aapoy na mga tira ang puno ng halimaw, at hinati niya ang dambuhalang nilalang sa dalawa, na nagtapos sa labanan at nagbigay sa kanya ng panalo. Buong pagmamalaking ipinagmayabang ni Julia na mas matigas pa sa bakal ang kanyang espada habang dahan-dahang naglalakad pabalik sa dalawa. Subalit, bago pa man sila makapagdiwang, bigla siyang sinigawan ni Osric na mag-ingat, pero huli na ang reaksyon nito dahil muli siyang nakulong. Napanatili ni Julia ang pagiging kalmado at napangiti na lamang habang ipinapaliwanag na inasahan na niyang patuloy na magre-regenerate ang isang 3-type monster maliban na lang kung susunugin ito ng tuluyan. Saktong pagkapakawala niya ng ikatlong porma ng Shadow Flame style, hinawakan ni No ang braso ni Osric at mabilis na tumakbo sa kabilang direksyon. Na-realize na niya kung ano ang pinaplano ng kanyang kapatid habang ginagamit nito ang isang explosive burial attack na sumusunog sa lahat ng nasa paligid niya. Malinaw na intensyon nitong sunugin ang buong halimaw hanggang maging abo at siguraduhing tuluyan ng matitigil ang pag-regenerate nito. Pagkatapos tapusin ang halimaw, ibinalik niya sa lalagyan ang kanyang espada at kalmadong sinabi sa kanila na dapat na silang magpatuloy sa paglalakad. Gulat na gulat sina Osric at maging si No sa ipinakitang pambihirang lakas ni Julia. Napaisip ang bida natin sa napakalakas na opensiba ng kanyang kapatid na nanggaling sa kanyang Shadow Flame style. Alam niyang walang tatalo sa kapangyarihan nito sa buong kontinente, pero sa totoo lang, ang kahinaan ng pamamaraan nito ay mabilis nitong nauubos ang enerhiya. Naalala ni No ang mga kwento tungkol sa teknike na ito noong siya pa si Zenon, pero hindi niya inakalang ganoon pala ito katindi sa totoong labanan. Pagkatapos nito, nakarating na ang tatlo sa 20 floor at nagsimulang maghanap sa mga estante ng libro na ipinunta nila roon. Sa huli ay nahanap ito ni No at agad na tinawag ang iba para ipaalam sa kanila. Sinabi naman ni Julia na dapat na nilang hanapin ang halimaw na nagsumpa sa asawa ni Osric at patayin ito para tuluyan ng mawala ang sumpa. Ipinagpilitan ni Osric na nakita na niya rito ang halimaw noon at inaasahan niyang makakasalubong din nila ito kung patuloy silang maghahanap sa lugar. Ipinaalala ng bida natin sa kanya na sa loob lang ng mga plaza lumalabas ang mga halimaw, pero ipinaliwanag ng guide na eksepsyon sa normal na patakaran ang halimaw na ito. Habang patuloy sila sa paghahanap sa halimaw, aksidenteng nakita ni No ang isa pang libro at naisip na yon mismo ang matagal na niyang hinahanap. Pero, bago pa man niya itong patuloy na basahin, bigla na lang nakaharap ng tatlo ang isang nakabaluting halimaw na may mahaba at nakapangingilabot na braso. Nasabik si No na harapin ang halimaw habang binubunot ang kanyang espada. Pero bago pa man siya umatake, pinigilan siya ng kapatid niya at sinabihang umatras. Humakbang paharap si Julia at iginiit na siya ang tatalo sa halimaw, kabaligtaran sa gusto niyang makita ang husay ng ating bida kanina. Sinimulan ng Night Monster ang atake nito sa pamamagitan ng isang Dark Slash, na pilit na sinanggang ng dalaga habang naggangalit ang mga ngipin nito. Sa sobrang lakas ng slash ay maging sina No at Osric ay napilitang tumalon para makaiwas dito. Nagreklamo ang dalaga na hindi niya maintindihan kung paano nangyaring siya pa ang natatalo rito. Ayaw na niyang patagalin pa ang laban at mabilis siyang nakabawi mula sa atake. Muling umatake si Julia, sa pagkakataong ito ay nang pazigzag at lumabas sa likuran ng halimaw. Subalit, bago pa man siya makatama, nasangga mismo ng halimaw ang kanyang atake. Samantala, nakatago naman sa likod ng isang bookshelf si No at ang guide. Pinapanood ni No ang kanyang kapatid at nag-aalala dahil nasasangga ng halimaw ang mga atake nito kahit halos hindi na niya masabayan ang galaw nito. Pero, ayaw magpatalo ni Lady Julia at ginamit ang ikalawang estilo ng kanyang Shadow Flame na tinatawag na Flame Vortex. Habang sinasabi ng guide na baka ito na ang sapat na, iba naman ang pakiramdam ni No dito. Tumalon at gumalaw si Julia papunta sa kabilang direksyon ng halimaw at sa wakas ay nakatama ng direktang tira, pero masyadong malakas ang armor nito kaya hindi man lang ito nagasgasan. Binuksan ang halimaw ang mabaho nitong bibig na may mahahabang panga at naglabas ng atake na may berdeng kulay na mukhang nagsumpa sa braso ng dalaga at nagpahina rito. Pero, bago pa man ito mailabas ang breath attack mula sa bibig, tumalon si No at inilayo si Julia para iligtas ang buhay nito. Mabilis niya itong tiningnan at tinanong kung kaya pa ba nitong lumaban.
Iginiit niyang kaya pa niyang ipagpatuloy ito at agad na binalaan ang kanyang kapatid tungkol sa panganib ng lantad na braso ng halimaw. Ayon sa napagtanto niya, anumang pagdikit dito ay mag-iwan ng isang uri ng sumpa sa tatamaan. Ipinaliwanag niya na sa kasalukuyang sitwasyon niya, kung saan isinumpa na ang kanyang braso, hindi na siya makakapagbigay pa ng finishing move. Humarap naman si No sa kanya at humingi ng pabor kung pwede pa niyang gamitin ulit ang atakeng ginamit niya kanina. Ayaw ng dalaga sa ideyang gamitin ang galaw na muntik na siyang mapatay, pero pumayag pa rin siya at bumalik sa labanan, nagbabalak na putulin ang mga braso ng halimaw. Inactivate niya ang kanyang Shadow Flame Sword Dance habang ginamit naman ni No ang sarili niyang gawang Masi-style Light Shadow Sword Dance. Parehong tumama ng malakas ang atake, pero kahit iyon ay hindi sapat para man lang magasgasan ang nakakatakot na halimaw. Nang makitang nakatayo pa rin ito, tinawag itong totoong halimaw ni Julia. Saktong umatak ulit ang halimaw. At habang pataas ang talo ni Julia, sinangga ni No ang tira, dahilan para panandali ang matabunan ang dalaga sa gulo. Sumenyas ang kanyang kapatid na umatras siya habang ginagamit nito ang isang napakalakas na Irai second form. Pagkatapos ay sumigaw siya kay No, at isinama yon ni No sa sarili niyang skill na tinatawag na Bipolar Single Blade. Sumugod siya gamit ang atake, pero halos nasalo ng halimaw ang kanyang espada at pinigilan ito. Tinulungan siya ni Julia gamit ang kanyang Shadow Flame. Sa puntong ito, naisip ni No na naubos na ng kanyang kapatid ang malaking bahagi ng kanyang magic core, kaya naman nagsimula na siyang pagpawisan ng malapot habang nag-iisip kung dapat na lang ba silang umatras. Tamang-tama, isa pang halimaw na katulad ng nilalabanan nila ang lumitaw at naging dobleng sakit sa ulo para sa kanila. Narinig ni No ang isang kakaibang boses na may sinasabi tungkol sa paghahalo ng mga kapangyarihan habang hindi pa ito balanse. Napunta si No sa ibang dimensyon at tinanong ang isang kumikinang na figura sa harap niya kung saan siya dinala nito at kung sino siya. Sinabi ng kumikinang na liwanag na siya ang unang tagapagmana ng Divine Authority Core sa loob ng ilang siglo at ayaw nitong mamatay siya ng maaga at walang silbi. Kaya naman, sinabi nito na bibigyan niya ang bida ng maliit na tip at isiniwalat ang pangalan ng isang teknike. Bigla na lang bumalik si No sa realidad at may lumabas na abiso na nagsasabing nagising na siya bilang tagapagmana at na-unlock na ang sistema ng Divine Authority Core. Agad na ginamit ni No ang second form ng Divine Authority Style na tinatawag na Dual Heaven Render at nagbabala sa halimaw na nakapagsaya na ito ng husto at oras na para gumanti. Samantala, habang iniipon pa niya ang atake niya, isang mensahe mula sa sistema ang biglang lumabas at nagsabing natanggap na ang imbitasyon. Bago pa man maintindihan ni No ang nangyayari, dinala siya sa isang lugar na hindi niya kilala. Isang mahiwagang boses ang umalingaw sa paligid na nagsasabing mukhang naging matagumpay ang Divine Core sa wakas. Nang sandaling iyon, isang gintong liwanag ang nagsimulang lumabas sa espada niya at dahan-dahang nag-anyong tao. Tinitigan ng diretsyo ng nagliliwanag na lalaki ang ating bida at nagpakilalang siya si Zekaus, ang dating tagapagmana ng Divine Core. Mabilis na napagtanto ni No na ang tinutukoy ng gintong lalaki ay ang kakaibang kapangyarihan na nagising sa kanya kanina. Gayunpaman, agad na ipinaliwanag ni Zakus na ang mga core ay mga sirang gamit lang. Pagkatapos ay sinimulan niyang ikwento ang kasaysayan sa likod ng mga ito. Isiniwalat na noong nakaraang panahon, bumaba ang mga mananakop mula sa ibang mundo at nagdala ng pagkasira sa sangkatauhan saan man sila magpunta. Sa panahong iyon ng kawalan ng pag-asa, kaya ibinigay ng kalangitan sa mga tao ang Divine Core bilang armas upang lumaban sa mga mananakop. Sa kasamaang palad, natalo pa rin ang sangkatauhan sa huli dahil masyadong abala ang mga tao sa pakikipaglaban sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Zacius na siya mismo ay pinatay kalaunan ng mga kalabang grupo dahil natakot sila sa matinding kapangyarihan ng Divine Core. Hinati ng mga kasuklam-suklam na pangkat na yon ang Divine Core para siguraduhing hindi na nito kailanman mababawi ang buong kapangyarihan nito. Ganyan nabuo ang dalawang magkahiwalay na core. Sa wakas ay naintindihan na ng ating bida ang lahat habang kalmadong sinabi sa kanya ng gintong lalaki na siya na ang napili bilang susunod na tagapagmana. Nilagpasan na ni No ang madramang kwento at agad na tinanong ang mahalagang bagay, nagtataka kung kaya ba talagang talunin ni Zacius ang mga mananakop. Hindi nag-alangan ni isang segundo ang gintong lalaki at may kumpiyansang idineklara na lubusan niya sanang mapupuksa ang mga ito. Ang marinig iyon ay nagbigay kay No ng kaunting katiyakan na marahil ay kaya talagang baguhin ng kapangyarihang ito ang mundo. Ngunit, agad na binasag ni Zacius ang ilusyon na iyon at sinabing masyado pang mahina ang kasalukuyang Divine Core ni No. Pinayuhan niya itong patuloy na labanan ang mas malalakas na kalaban kung gusto niya talagang ma-unlock ang tunay na potensyal ng core. Ngumisi ang bida natin bilang tugon at sinabing iyon nga mismo ang pinaplano niyang gawin. Ang sagot na iyon ay nakakuha ng ngiti mula sa gintong lalaki na sinabihan si No na patunayan ang mga salitang iyon sa pamamagitan ng pagpatay sa basurang halimaw na nilalabanan niya ngayon. Pagbalik sa kasalukuyang labanan, mabilis na sumugod ang halimaw papunta sa kanya. Gayunpaman, nanatiling nakatayo ang ating bida at may kumpiyansang idineklara na tatapusin na niya ang laban na ito ngayon din.
Nagkabanggaan ang dalawa habang humaba ang mga light blade mula sa kanyang katawan at direktang hiniwa ang halimaw. Isang mensahe ng sistema ang agad na lumabas pagkatapos na nagpapaliwanag na malayang makokontrol ang mga light blade at maaari pang magbago ng anyo kung kinakailangan. Tuwang-tuwang sumigaw si Ozrek nang maputol talaga ni Noh ang braso ng halimaw habang desperadong sinusubukan itong umatras. Ngunit, ayaw magpaawat ng ating bida at agad na humabol, idinedeklara na ang nangangaso ngayon ay naging biktima na. Pagkatapos ay iminasiwas niya ulit pababa ang kanyang espada at malinis na hiniwa ang katawan ng halimaw. Nang hindi na nag-aaksaya pa ng oras, pinugutan ito ni Noh at idineklara ang tagumpay. Pagbagsak ng bangkay sa lupa, biglang lumingon ang bida natin papunta sa pangalawang halimaw, na nag-ipon na ng panibagong atake. Sumigaw si Julia sa kanya na umiwas, pero huli na ang lahat ng magpaputok ang nilalang ng malaking berdeng laser direkta sa kanya. Pero, hindi man lang nagulat o matras si Noh. Sa halip, itinaas niya ang kanyang espada at direktang sinalag ang atake gamit ang mga light blade. Nang mawala ang usok, nakatayo pa rin doon si Noh nang walang galos, na labis na ikinagulat ni Julia kaya hindi siya makapagsalita. Iwinasiwas niya ang kanyang espada ng isang beses bago may kumpiyansang idineklara na tapos na ang laban. Mga higanting light blade ang biglang lumabas papaharap at tumuhog sa pangalawang halimaw, kaya literal na naging parang litson ang nilalang. Nang ibaba ni Noh ang espada niya, lumabas muli ang system panel na nagdedeklara ng pagkapanalo niya habang ibinabalita rin na may na-unlock siyang bagong abilidad. Sunod-sunod na mga mensahe ang nagsimulang lumabas sa harap niya, at mabilis niyang napagtanto na galing ang mga ito kay Zekos mismo. Binati ng gintong lalaki si Noh at sinabihang gamitin ang bago niyang kapangyarihan para sa kabutihan. Itinaas ng bida natin ang kanyang kamao, at naging tuwang-tuwa matapos mapagtanto na nakakuha siya ng isang buong bagong teknik bukod sa na-evolve niyang kapangyarihan. Agad na tumakbo palapit si Ozrek sa kanya, hindi pa rin makapaniwala na natalo talaga ang halimaw. Pagtingin sa malaking butas sa dibdib ng nilalang, kinumpirma ni Julia na patay na talaga ito at napansin na nawala na rin ang sumpang nakaapekto sa kanyang braso. Sinabi niya sa lalaki na malamang ay gumaling na rin ang asawa nito kaya iminungkahi niyang magmadali na silang umuwi. Ngunit, bago umalis, lumingon si Julia kay Noh at naghinala na nasa 2 stars pa lang ang ranggo nito. Tinanong niya kung saan eksakto nito natutunan ang ganoong klaseng teknike sa espada, pero sinubukan ng ating bida na iwasan ang usapan. Pero, pinutol siya ni Julia at iginiit na hindi niya pwedeng sabihin ginaya lang niya yon. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpaliwanag ng kasaysayan sa likod ng mga estilo ng pag-espada na gumagamit ng mana. Naroon ang pangunahing Magic Sword style, ang sarili niyang Shadow Flame style, ang Shadow Thunder style na nakatutok sa bilis, at panghuli, ang mapanlinlang na Deep Shadow style. Subalit, walang pinagkapareho ang estilo ng pakikipaglaban ni Noh sa mga ito, na naging dahilan para tanungin niya kung ano ba talaga ang itinatago nito. Matapos ang mahabang titigan nilang dalawa, sumuko rin si Julia, at sinabing inaabangan na lang niya ang araw na maglalaban sila ulit para sa mga mana core. Makalipas ang ilang sandali, pagbalik sa mansyon, dumiretso ang ating bida sa tirahan ni Eve kasama si Instructor Kyle. Ipinaliwanag ni Noh na plano niyang ipagpalit ang aklat ng Yuan para sa impormasyon tungkol sa mga assassin. Binuksan niya ang pinto para lang madatnan na magulo ang buong lugar at tahimik na nakasandal sa pader sa tabi si Sis. Agad na nagtanong si Noh kung anong nangyari rito. Ipinaliwanag ni Sis na kinidnap si Eve habang wala siya dahil nag-asikaso ng ibang misyon. Ibinunyag niya na ang may sala ay si Skull at ang mga tauhan nitong gustong kumuha ng impormasyon tungkol sa ating bida. Ayon sa kanya, kinidnap ng basurang lalaking iyon si Eve para pilitin itong magsalita. Nang marinig iyon, umiti lang si Noh pagkatapos mapagtanto na konektado rin si Skull sa sitwasyon sa assassin, na ibig sabihin ay kaya na niyang tapusin ang dalawang problema ng sabay. May kumpiyansa niyang inihayag na ang kailangan na lang nilang gawin ngayon ay bawiin si Eve mula sa kanila. Nag-aalangang tinanong ni Kyle kung plano ba talaga ni Noh na direktang kalabanin si Lord Skull. Pero, tiniyak sa kanya ng ating bida na ang buong pangyayaring ito ay magiging isang bugbugan kung saan walang palag ang kalaban. Sinabi ni Sis na sasama rin siya dahil gusto niyang bumawi sa mga pagkakamali niya. Sinubukan silang kumbinsihin ni Kyle na maghintay muna hanggang sa makapag-ipon siya ng mas maraming tauhan, pero agad na tinanggihan iyon ni Sis, iginigiit na wala na silang oras para rito. Sa sandaling iyon, ipinagmalaki ng ating bida ang kasabihan ng kanilang pamilya, idinedeklara na ang mga espada ng pamilya Daskull ay hindi kailanman mangangatog kahit gaano pa karaming kalaban ang humarang sa kanilang daan. Nang marinig ang mga salitang iyon, tumigil na sa pakikipagtalo si Kyle habang inutusan siya ni Noh na bantayan ang mansyon habang wala sila. Nangako ang instruktor na ipagtatanggol niya ang lugar gamit ang kanyang buhay kung kinakailangan. Nang maayos na ito, magkasamang umalis sina Noh at Sis para maningil sa kanilang idyotang kapatid. Mabilis na naglakbay ang dalawa sakay ng mga kabayo papunta sa mansyon ni Skull. Tinanong ni Noh kung magiging maayos ba si Eve, na sinagot naman ni Sis na kaya nitong alagaan ang sarili niya.
Sumagot ang bida natin na buo ang tiwala niya rito at nagtanong kung bakit ba ito ang nagsisilbing gwardiya niya. Sa wakas ay ibinunyag ni Sis ang lihim niya na palaging mas mahina ang kanyang mana core kumpara sa mga kapatid niya. Ang tanging paraan para makasabay siya sa kanila ay ang walang tigil na pagsasanay sa kanyang combat skills, at para roon, kailangan niya ang bawat impormasyon na makukuha niya. Karaniwang itinatagong lihim ang mga martial art at ipinapasa lamang sa mga henerasyon ng pamilya. Sa wakas ay naintindihan na ni Noah kung bakit hindi niya kailanman lubusang mabasa ang estilo ng pakikipaglaban ng kanyang kapatid. Ipinagpatuloy niya na para sa ikalalakas niya, sisiguraduhin niyang walang mangyayaring masama kay Eve. Ilang sandali pa, nakarating na rin ang dalawa sa harapang gate ng mansyon. Agad na nagplano si Sis na kailangan muna nilang alamin kung saan ikinukulong ng mga tauhan si Eve. Ngunit may iba ng plano sa isip ang bida natin at sinabing hindi nila kailangang magtago na parang mga daga. Pagkatapos ay nag-ipon siya ng mana at sinipa ang mga gate sa harapan hanggang sa matanggal ito sa pagkakakabit. Agad na pumasok ang dalawa papunta sa hukbong naghihintay sa gitna ng bakuran. Binalaan ni Sis Sino na ang mga lalaking iyon ay kabilang sa assassin squad ni school at lahat sila ay mga profesional, kaya dapat siyang mag-ingat. Agad silang ininsulto ng lalaking may suot na metal maskara dahil sa pabigla-biglang pagpasok nila sa front door na parang mga tanga. Pero agad na bumuelta ang ating bida na wala siyang oras para makipaglaro sa mga nakakainis na langaw at inutusan ang lalaki na ilabas na si school. Agad na nagpainit ng ulo ng nakamaskarang lalaki yon at idineklara niyang wala sa posisyon si Noah para mag-utos doon. Sinubukan ng isang assassin na palihim siyang sugurin mula sa likuran, pero madaling nasangga ng ating bida ang atake bago diretsyo nitong hiniwa ang dibdib ng lalaki. Kahit pagkatapos makita yon, ayaw pa rin umatras ng pinuno at idineklara na wala silang ipapakitang awa sa mga kalaban ni Lord School. Wala man lang pakialam ang ating bida at sumugod ng magkabanggaan ng matindi ang kanilang mga espada. Patuloy sila sa pagpapalitan ng mga atake habang sinusubukan ng mga natitirang assassin na sugurin ang kapatid niyang si Sis mula sa lahat ng direksyon. Ngunit, tumalon siya ng mataas bago ginamit ang kanyang Shadow Lightning skill at ibinagsak ang kanyang espada sa lupa. Tumalsik ang mga kalaban sa paligid niya dahil sa shockwave habang inaasar niya silang sumugod lang kung matapang sila. Mabilis na lumingon ang ating bida at nakaramdam ng kapanatagan dahil alam niyang may nagbabantay sa likuran niya. Gayunpaman, itinuring itong pang-insulto ng lalaking may metal maskara at galit na binalaan si No na huwag silang maliitin. Biglang naghagis ang pinuno ng mga assassin ng isang scroll pataas na bumuo ng isang malaking magic circle sa lupa. Nagtataka si No kung ano ang nangyayari habang may pagmamalaking ibinunyag ng nakamaskarang lalaki na ang diskarteng ito ay sadyang ginawa para kalabanin ang mga miyembro ng pamilya The School. Mabilis na sumugod ang lalaki dala ang kanyang mana sword. Nang sandaling iyon, ginamit ng ating bida ang kanyang skill appraisal ability at napansin niyang maraming nakatagong kakayahan ang assassin. Sinubukan din ni No na gamitin ang isa sa mga sarili niyang kakayahan, ngunit napako siya nang walang nangyari kahit ano. Sa huli, napilitan na lang siyang umiwas paatras. Mabilis na napagtanto ng ating bida na tiyak na sinalyuhan ng scroll ang kanyang mana core. Ininsulto siya ng pinuno ng mga assassin na sinasabing hindi siya mabubuhay gamit lang ang sword skills niya. Samantala, sinamahan na ni Kuya Sis si No habang patuloy silang pinagtutulungan ng mga natitirang assassin. Dehado na sila sa bilang, at labis na nagpainit ng ulo niya ang pagkakakulong ng kanilang mga mana core. Sinabihan ni Kuya Sis si No na mauna na habang siya na mismo ang tatapos sa mga basurang ito. Tiniyak niya sa ating bida na magiging maayos lang siya, at iginiit na magmadali na siyang hanapin si Ate Eve bago mahuli ang lahat. Matapos mabilis na suriin ang sitwasyon, nagpasya si No na kumaripas ng takbo at mabilis na nilagpasan ang mga assassin. Sinubukan siyang harangan ng ilan sa kanila, ngunit agad itong pinigilan ni Kuya Sis sa pamamagitan ng pagtaas ng isang daliri na nagpalitaw ng malaking dalisdis na bato mula sa lupa. Ginamit ng ating bida ang dalisdis bilang daanan sa pagtakas, habang isinisigaw sa kanya ni Kuya Sis na malamang nagtatago ang basurang si Kuya School sa nakahiwalay na palasyo. Agad na sinubukang humabol ng ibang mga assassin, ngunit biglang lumabas ang naglalakihang matutulis na bato mula sa dalisdis, na tumusok sa karamihan sa mga assassin at nag-iwan lang sa pinuno nilang buhay. Nang makitang minasakar ang mga tauhan niya ng ganoon, tanging gulat na pagtitig na lang ang nagawa ng nakamaskarang lalaki, bago kalmadong inihayag ni Kuya Sis na siya na ngayon ang makakalaban nito. Samantala, lumipat ang eksena sa nakahiwalay na palasyo kung saan tinanong ni School si Ate Eve kung handa na ba siyang magsalita ngayon. Ngunit hindi man lang natakot ang dalaga at kalmadong sinabi sa kanya na hindi pa rin ang sagot niya. Sobrang ikinagalit iyon ng basurang lalaki, at ipinaalala sa kanya na binihag din niya ang ilan sa kanyang mga tauhan. Subalit, sinupalpal siya ni Ate Eve sa pamamagitan ng pagsasabing nahihiya siyang maging kadugo ang isang pirasong basurang tulad niya. Lalo lang siyang nagitnit sa galit dahil doon. Tumingin si School sa labas at nagkomento na nagsisimula ng maging masaya ang mga nangyayari.
Ngumiti si At Eve at sinabi sa kanya na baka dumating na rin sa wakas si Noah. Ngunit mumisi lang si Skull at tinawag na isang malaking tanga si Noah dahil sumugod ito mismo sa harapan. Ibinunyag sa kanya ni Ate Eve ang totoo na ang isang tunay na daskul ay hindi kailanman aasa sa mga murang taktika at ang pag-atake ni Noah sa harapan ay perpekto sa kanyang pagkatao dahil sa kanyang pride. Nagpasalamat pa siya kay Skull sa pagiging basura nito dahil sa wakas ay nakita niya kung ano ang tunay na kakayahan ni Noah. Tuluyan nang nawala sa katinuan si Skull kaya inabot niya ang kanyang espada sa matinding galit. Ngunit sa eksaktong oras na yon, pumasok si Noah sa bintana na umaapaw sa matinding aura. Buong pagmamalaking ipinahayag ng ating bida na nandito siya para iligtas si Ate Eve. Pabiro namang sumagot si Ate Eve na masyadong matagal bago siya nakarating dito. Bago pa sila makapagpatuloy, biglang sumingit si Skull at direktang itinutok ang kanyang espada kay Noah. Ngumiti lang ang ating bida, itinaas ang kanyang armas, at idineklara na dapat na nilang tapusin ang lahat ng minsan at para sa lahat dito mismo. Ngumisi si Skull sa kanya, totoong iniisip na kaya niyang talunin si Noah sa isang labanan. Kumilos si Noah na parang halata na kung ano ang magiging resulta. Sa paningin niya, hamak na mas mababa si Kuya Skull sa kanya sa lahat ng posibleng aspeto. Ang mayabang na tingin iyon sa kanyang mga mata ay tuluyang sumira sa marupok na ego ni Skull Dazkull. Kaya naman sumugod ang pikon na maangas na lalaki ng diretsyo sa kanya, desperado na patahimikin ang kanyang kapatid na may lakas ng loob na bastusin siya ng harapan. Binulot ng ating bida ang kanyang espada at pumwesto para saluhin ang paparating na atake. Ang tindi ng puwersa ng atake ay nagpatalsik sa kanilang dalawa palabas sa pamamagitan ng pader. Naghahampasan habang nasa himpapawid, mabilis na kumilos ang dalawa hanggang sa tuluyan silang bumagsak sa lupa na may nagtatalsikang mga bato sa paligid nila. Para mas masuri ang kapangyarihan ni Skull, ginamit niya ang appraisal dito. Kumurap-kurap ang itim na kidlat na aura sa paligid ng kanyang kapatid, habang lagpas 6 na bituin naman ang antas ng lahat ng kakayahan at abilidad nito. Dahil na-curious kung ano ba ang problema niya, sinubukan siyang kausapin ni Noah at tinanong kung ano ang nagtulak sa kanya na kapuotan siya ng ganoon katindi para magpadala ng mga maliliit na bata upang paslangin siya. Nang marinig ito, gumuhit ang isang baliw na ngiti sa mukha ni Skull habang iginigiit niyang dapat ay napakalinaw na ng dahilan. Dahil hindi na mapigilan ang kanyang galit, muling sumugod si Skull sa kanya habang sumisigaw na hindi niya kayang sikmurain na nakakahinga si Noah ng parehong hangin niya. Sumalungat ang ating bida at pinalipad siya palayo na parang langaw. Napansin niyang inalis ni Skull ang selyo sa kanyang core paglabas nito sa magic circle. Muling nagkabanggaan ng espada ang dalawa habang isinisigaw ni Skull ang lahat ng kanyang insecurities. Nagagalit dahil ibinigay ng kanilang ama kay Noah ang lahat ng atensyon na nararapat sa kanya. Bagamat nagawa niyang sanggain ang espada ni Skull, agad itong ibinagsak ng baliw ng may sapat na puwersa para hatiin siya sa dalawa. Sa kabutihang palad, nakaiwas ng tuluyan ang ating bida sa atake sa pamamagitan ng pagyuko sa tamang oras. Pagkatapos noon, umatras siya dahil alam niyang matatalo siya ni Skull kung naging purong labanan ito sa espada. Malinaw na alam ni Skull kung paano pagsamahin ang panlilinlang at totoong pag-atake para tuluyang manipulahin ang utak ng kanyang mga kalaban. Maaaring hindi ito marangal, ngunit ang maduming estratehiyang iyon ay sadyang epektibo sa totoong laban. Pagkakataas ng espada niya, inutusan ni Skull si Noah na maging isang mabuting nakababatang kapatid at maging tungtungan para sa kanyang pagiging tagapagmana. Kasunod nito ay ipinakita niya ang Yuan-style third form, the Night Parade of Phantom Armies. Bigla na lang natagpuan ng ating bida ang kanyang sarili na napapalibutan ng grupo ng mga gutom na kalansay na nakatingin sa kanya na parang tanghalian nila siya. Siyempre, hindi naman nagdudulot ng kahit anong banta ang mga buwisit na kalansay na yon sa kanya at dinurob niya ang mga malulutong nilang buto ng parang papel. Kasabay nito, nanatili siyang alerto dahil isang pampabaling atensyon lang ang undead army na ito. Hindi pa rin nangyayari ang totoong pag-atake ni Skull. Sakto naman na may isang kalansay na biglang tumalon sa kanya mula sa likuran. Naramdaman niya ang matinding layuning pumatay nito sa huling sandali at mabilis na umikot para harangan ang atake gamit ang kanyang matinding reflexes. Dahil gulat sa pisikal na lakas nito, napagtanto niya na ang mga kalansay na ito ay hindi lang mga simpleng ilusyon. Dumami pa ang mga undead army na sumugod sa kanya, kaya mabilis siyang nag-isip ng paraan para ubusin silang lahat ng minsanan. Patalon ng mataas sa himpapawid, ginamit niya ang Twin Heaven Violent Tear. Mabilis na dumaan ang malalakas na sikat ng liwanag sa battlefield at winasak ang bawat kalansay bago ibinalik ang mga ito sa kanilang mga libingan. Ngunit sa paglanding niya, muling nabuhay ang mga kalansay na Subaru clones na parang mayroon silang save point. Dahil pagod na sa pag-aaksaya ng oras sa mga mahihinang kalaban, napagpasyahan niyang direktang targetin ang mastermind sa likod nila. Napanganga si Skull nang makitang nilusob mag-isa ng kanyang kapatid ang undead army niya. Habang nakikipagpalitan ng atake kay Skull, naramdaman ni Noah ang pag-atake ng mga undead mula sa kanyang likuran. Bumaril ng paatras ang Twin Heaven Tears na parang Nine Tails Chakra at inihaw ang kanilang mga buto ng medium rare.
Sumigaw ang parang Naruto na may hawak na espada na hindi mahalaga kung gaano karaming undead na alagad pa ang tawagin ni Skull. Pare-pareho lang silang mahihina at kasing kahiyahiyan niya. Dahil napagtantong nawawalan siya ng bentahe, umatras si Skull at gumawa ng distansya sa pagitan nila. Pinawi niya ang Skeleton Army bago itinusok ng diretsyo sa lupa ang kanyang espada. Mabilis itong nagdulot ng malalaking alon ng mana na kumalat sa lahat ng direksyon. Nalilito, inihanda ng ating bida ang sarili sa anumang kabaliwan na susunod na mangyayari. Isang higanting pilak na dragon ang biglang sumabog mula sa lupa. Sumusunod sa utos ng amo nito, sumugod ang dragon ng diretsyo patungo kay No habang nakabuka ng malaki ang bibig na parang siya na lang ang huling hiwa ng pizza. Nanatiling buo ang loob ni No dahil nakita niya itong perpektong pagkakataon para subukan ang isang bagay. Ginamit niya ang Shinwei-style 5th form, Eyes of Holy Darkness. Napag-iwanan ang dragon ng tumalon pataas sa himpapawid si No. Nagtagpo ang kanilang nagniningning na mga mata habang bumulusok siya mula sa itaas at lumapag mismo sa ilong nito. Biglang naglaho ang pagka-agresibo ng dragon. Sa halip, hinayaan nitong tumayo siya sa ulo nito na parang siya ang totoong amo. Hindi maproseso kung bakit nakaupo lang doon at walang ginagawa ang kanyang tangang butiki. Inutusan ni Skull itong igalaw ang matamad nitong kaliskis at gawin ang natatanging trabaho nito. Kaso para sa kanya, si No na ang nakokontrol ngayon dahil inaagaw ng Eyes of Holy Darkness ang kapangyarihan ng kalaban laban sa mga pinatawag nilang halimaw. Ngayong sa kanya na ang pilak na dragon, napagpasyahan ng ating bida na bigyan ang orihinal na may-ari nito ng sarili niyang gamot. Ayaw tanggapin ang pagkatalo, desperadong ginamit ni Skull ang kanyang style first form, ang Shadow Piercing Fang. Sobra-sobrang nawasak ng atake ang sarili niyang dragon, pumasok sa bibig nito at tumagos ng malinis sa kabilang bahagi. Kumalat ang isang malaking liwanag sa himpapawid ng sumabog ng pira-piraso ang dragon, na parang ginawa nito ang Coke Mentos Challenge. Ang pagsabog na iyon ang nagsilbing perpektong distraction para makapuslit ang ating bida direkta sa likuran niya. Gamit ang isang malinis na pahalang na hiwa, gumuhit siya ng malalim na sugat ng diretsyo sa likod ni Skull. Halos hindi na nakataka sa oras si Skull. Ngayong nasa dulo na ng desperasyon, inamin niya na ayaw niya sanang gumamit ng pinakamurang trick sa kanyang mga sandata. Pagkatapos ay naglabas siya ng puting butong 7 mula sa kanyang loobang bulsa. Biglang may bumukas na lagusan sa likuran niya. Lumitaw mula sa loob ang kanilang kapatid na babae habang binihag siya ng 2 lalaking nakasuot ng itim. Nakangisi na parang daga sa imburnal na namamanipula. Ipinaalala ni Skull kay No na ang pagliligtas sa kanilang kapatid ang buong dahilan kung bakit siya pumunta roon. Kaya binigyan niya siya ng napakasimpleng kasunduan. Kung gumawa siya ng hakbang, mamamatay ang maganda nilang kapatid. Sobrang diring-diri ang ating bida sa nakakaawang taktika niya. Pero wala talagang pakialam si Skull sa karangalan at sumumpang maluwag sa loob niyang pakakawalan si Eve pagkatapos niyang tapusin ng tuluyan si No. Sakto sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ng pulang mahika ang tumangay sa magkapatid. Sobrang litong-lito, parehong walang ideya ang dalawa kung ano ang kalalabas lang na nangyari. Nang tuluyan nang mawala ang alikabok, natigilan sila nang makita ang isang pamilyar at nagniningning na kabalyerong nakaitim na baluti na nakatayo sa harap ng kanilang kapatid. Matapos ang magarbo niyang pagpasok, buong tapang na dineklara ni Damian na alam na ni Skull na walang balak sumali ang kapatid nilang si Eve sa labanan para sa pagmamana. Wala talagang pakialam si Skull, pero malamig na nangako si Damian na tatapusin niya ang buhay nito dahil sa paglabag sa mga batas ng pamilya na para bang nagpa-practice na siya ng mga linya ng kontrabida sa salamin tuwing umaga. Inihanda ng bastardong ito ang sarili para sa parating na atake. Pero nang sandaling iyon, agad na binuking ng ating bida ang panlilinlang niya at sinabing ang lahat ng ito ay isa lang murang palusot para nakawin ang kanyang mana core. Mariing idineklara ni No na wala siyang pakialam kung sino man ang humarang sa daraanan niya. Pero bago pa lumala ang tensyon, mahinahong ipinaalala ni Eve kay Damian na ang pangingialam sa laban para sa isang mana core ay isa ring direktang paglabag sa mga batas ng pamilya. Napapitik na lang ng dila si Damian bago tuluyang umatras at hinayaan ang dalawa na ituloy ang kanilang duelo, habang nanonood lang siya sa gilid na parang isang mayamang dugong bughaw na naghihintay ng magandang palabas. Muling naging mabigat ang kapaligiran habang bumalik ang tingin ng lahat sa lugar ng labanan. Bahagyang iwinasiwas ni No ang kanyang espada kay Skull at inanyayahan itong ituloy ang laban kung saan sila huminto kanina. Matapos mapansin ang pag-aalangan nito kahit isang saglit, inasar niya ito at tinanong kung hindi na ba siya makalaban nang hindi muna nagtatago sa likod ng mga bata at mga bihag. Unti-unting naubos ang pasensya ni Skull dahil sa paningin niya, palagi na lang siyang minamaliit ng buong pamilya kahit ano pa ang gawin niya. Biglang sumabog palabas ang madilim na enerhiya habang pinakawalan niya ang Yuan-style 7th form, habang isang nakapangingilabot na aura ang bumalot sa kanya na halos magmukhang marumi ang hangin sa paligid. Galit na iginiit ni Skull na tadtarin niya si Noah ngayon, pero alam na ng bida natin na ang Yuan-style na gamit niya ay nakatuon sa panlilinlang at mga nakatagong kahinaan.
Mabilis na tinantya ni Noh na kung maiiwasan niyang basta-basta magpakita ng kahinaan, mas pabor sa kanya ang laban na ito. Agad na sumugod paharap si Skull. Malinis na nasangga ni Noh ang atake, at muling nag-umpisa ang matinding labanan nang hindi nag-aaksaya ng kahit isang segundo ang magkabilang panig. Marahas na nagkiskisan ang mga espada habang patuloy na nagpapalitan ng mabibigat na atake ang magkapatid sa buong labanan. Matapos ang ilang palitan, pinakawalan ni Noh ang kanyang Twin Heaven Violent Rip Technique pero sa di inaasahang pangyayari ay nabigo itong tumagos sa madilim na depensa ng aura ni Skull. Saglit na natigilan at nagulat ng husto ang ating bida. Pero bago pa siya makakilos, agad na gumanti si Skull gamit ang ika-4 na anyo ng Thin Style na kilala bilang Avidya/Shadow. Isang napakalaking ulan ng maiitim na talim ang humiwa sa hangin sa sobrang bilis. Bagaman nagawa pa rin ni Noh na harangin at sanggahin ang halos bawat pag-atake nang may matinding katumpakan na tanging ang kanyang instinct na lang talaga ang nagligtas sa kanyang buhay sa mga oras na ito. Nakakalungkot lang na hindi tatagal ang depensang iyon ng matagal dahil isang malakas na taga ang biglang nakalusot at nagpatalsik kay Noh paatras ng may matinding puwersa. Agad na sumugod si Skull para tapusin ang laban, pero halos hindi na kinaya ni Noh ang atake, at nakatakas ng may kaunting daplis lang sa kanyang mukha. Kahit si Skull ay halatang nagulat nang makita niyang nakaligtas ang kapatid sa ganoong nakamamatay na atake. Pero biglang ibinaon ni Noh ang kanyang espada sa lupa at biglang sumabog pataas ang napakaraming sibat ng liwanag kaya napilitang umatras si Skull at nabigyan sila ng kailangang distansya mula sa isa't isa. Mabilis na napagtanto ni Noh na mas mahirap ang sitwasyon niya ngayon kaysa sa inasahan niya dahil hindi lang pala nakadepende si Skull sa mga mapanlinlang na galaw sa laban, kundi may mga depensa rin siyang sapat ang tibay para salagin kahit ang kanyang mga direktang atake. Kinuwestiyon ni Noh Skull kung bakit nagawang magpakababa ni Skull sa ganitong karuwagan kahit pa nagkaroon na siya ng ganitong kalaking kapangyarihan dahil sa lakas niyang iyan. Pwede na sana siyang lumaban ng patas sa labanan para sa pagmamana mula pa noong umpisa. Puno ng puot na sumagot si Skull na hindi man lang siya kinilala ng kanilang ama dahil naniniwala itong walang kwenta ang mga kakayahang nakabase sa panlilinlang sa loob ng pamilyang Skull. Ang galit na nakabaon ng malalim sa loob niya ay hindi kailanman naglaho. At dahil sa puot na yon, kalaunan ay nakabuo si Skull ng sarili niyang sistema ng paglaban na kilala bilang Yuan Style. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap na ibinuhos niya para maging mas malakas, hindi pa rin siya tinapunan ng tingin ng kanilang ama kahit minsan, na para bang may permanenteng sakit sa paningin ang lalaki tuwing papasok si Skull sa silid. Nilamon ang galit at inggit na kumbinsi niya sa wakas ang sarili niya na makakamit lang ang tagumpay sa sarili niyang malupit na paraan sa labanan para sa pagmamana. Dahil dyan, kusa siyang nagdesisyong dungisan ang sarili niyang mga kamay sa kasamaan kung panigurado namang may magandang resulta. At sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, isang malaking haligi ng madilim at kumikinang na aura ang sumabog sa paligid niya at bumulag sa halos lahat ng tao sa malapit. Biglang nagpasya si Skull na sapat na ang oras na inaksaya niya sa mga walang kwentang usapan bago niya inilabas ang kanyang pinakamalakas na atake na tinatawag na Yuan Style Ninth Form, Dragon Slaying Burial. Isang dambuhalang dragon na gawa sa madilim na aura ang lumabas mula sa kanyang espada at mabilis na pumailan lang sa himpapawid bago marahas na bumulusok pababa ng may nakamamatay na lakas. Mabilis na sinangga ni Noh ang sarili habang ang isang malaking pagsabog ay humagupit sa buong lugar ng labanan. At nang tuluyan nang mawala ang alikabok, nakatayong nagbabanta ang anino ng dragon sa likuran ni Skull na parang isang final boss na laging lumalampas sa ilang balance patches sa laro. Nahihirapang ibalik sa normal ng bida natin ang paghinga niya habang napansin ni Skull na posibleng narating na ng mana core ni Noh ang limitasyon nito. Mayabang niyang idineklara na ang isang hamak na mananalita na walang mana ay wala ng anumang pag-asang manalo sa duelong ito. Gayunpaman, bago pa man tuluyang magdiwang ang walang hiyang ito sa kanyang inaasahang tagumpay, kalmadong dumukot si Noh sa kanyang bulsa at may kinuha mula rito. Ang hindi inaasahang galaw na ito ay agad na ikinagulat ni Skull at muling nagpabigat sa tensyon sa kapaligiran. Nanlaki ang mga mata ni Skull matapos makita ang sinabi ni Noh na naging solidong uri ng lason na palihim nilang ipinakain sa kanya nitong mga nakaraang araw na sinadya niyang itago para sa mga eksaktong sandali na tulad nito. Walang pag-aalinlangang nilunok ni Noh ang tableta na dahilan para sabihin ni Skull na tuluyan na siyang nasiraan ng bait. Ngunit mahinahong ipinaliwanag ng bida na ina-overload ng lason ang mana core at nawawala sa katinuan ang sinumang gagamit nito. Ibinunyag din niya na hindi na siya natatakot sa epekto nito dahil nagawa ng labanan ng kanyang katawan ang impluensya ng lason sa mga nakalipas na panahon. Biglang sumabog ang isang nakakatakot na dami ng aura mula sa katawan ni Noh at kumalat ito sa labanan na may nakakapanindig balahib na puwersa. Inilarawan ni Noh na ang tableta ay isang gayuma na kayang maibalik ang kanyang mana habang binibigyan siya ng isa pang panibagong kakayahan para sa sarili niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Skull na may sapat siyang rason kung bakit hindi siya pwedeng matalo sa labanang ito.
At habang inaalala ang nakaraang buhay niya, buong tatag niyang idineklara na hinding-hindi na niya papayagang mangyari muli ang isa pang trahedya, anuman ang mangyari. Agad na inilabas ng bida ang Shinhui Style Second Form, Light Dark Flash, habang ang banal at madilim na mana ay sabay na bumulwak mula sa kanyang espada sa matinding alon. Walang alinlangang sumugod si No, at parehong nag-unahan sa isa't isa ang dalawang mandirigma kasama ang kanilang mga pinagsanib na kakayahan na handa para sa huling sagupaan. Umabot na sa nakakakilabot na antas ang labanan dahil tuwing magbabangga ang kanilang mga atake, gumagawa ito ng isang sumasabog na shockwave na may lakas na kahalintulad ng pagsabog ng isang totoong bomba. Pati na ang buong paligid ay marahas na nyanig sa ilalim ng puwersang galing sa kanilang paghaharap. Halos hindi na kinakaya ni Darius ang mga pagsabog habang binabasag ng mga shockwave ang paligid sa isang nakakakilabot na mabilis na puwersa. Nanatiling nakatayo si Darius sa tabi ni Eve sa gitna ng namumuong alikabok, at pareho silang napatingin sa unahan ng may labis na hindi makapaniwala sa pagkawasak sa harapan nila. Nang tuluyan ng mawala ang alikabok, nakita nila si Skull na nakaluhod at talunan sa harap ni No. Ngunit sa isang nakakagulat na pagkakataon, hindi inaasahang pinili ng ating bida ang pag-unawa at hiniling na lang sa lahat na huwag nang patayin ang kalaban. Hiniling lang ni No kay Skull na sumuko na ito ng maayos, at napatigil lang sa pananahimik ang mokong bago tuluyang tanggapin ang pagkatalo niya at pumayag na isuko ang kanyang mana core sa kanya. Mahinahong tinanggap ng bida ang pagsuko nito, ngunit kung kailan na sana mawawala na ang tensyon. Biglang inilabas ni Skull ang isa pang maruming sikreto niya at marahas na sinaksak ng diretsyo si No sa bandang tiyan sa oras na hindi niya talaga inaasahan. Nanlaki ang mga mata ni Darius at Eve sa labis na gulat habang naghihisterikong sumigaw si Skull na hindi siya kailanman susuko sa isang taong katulad ni No at hinding-hindi na niya hahayaang maliitin pa siya ng kahit sino. Sa isang desperadong kabaliwan, biglang hinablot ng malakas ng buwisit na ito ang kanyang espada, habang marahas na hinihiwa ng tuloy-tuloy ang tiyan ni No. Halos matulala kahit ang mga manonood sa paligid sa malupit na pag-atake, dahil sadyang pinili talaga ng lalaking ito na magdrama ng todo bago matalo. Nabuwal ng dugo si No nang agad na sumugod si Eve para tulungan siya, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Darius bago pa siya makagawa ng maling hakbang sa gitna ng kaguluhan. Hindi na nagsayang ng oras si Skull at sumugod na siya paabante para magbigay ng panghuli at nakamamatay na suntok. Ngunit nagawa pang makakilos ni No ng mas mabilis sa bingit ng kamatayan at direktang nahiwa ang dibdib ng lalaking iyon. Malinis na tumama ang ganting atake at agad na nagpabago sa takbo ng labanan muli. Napahiga sa sahig si Skull habang walang patid na umaagos ang dugo mula sa bibig niya. Habang pareho silang dahan-dahang nawawalan ng dugo sa nawasak na labanan, tahimik na inisip ni No kung ito ba talaga ang klase ng paglaban ng pamilyang The Skull dahil, sa totoo lang, mas nakakabaliw ang lahat ng ito kaysa sa nakakabilib. Mapait siyang nagkomento na mukhang mas pinapahalagahan pa ng mga miyembro ng pamilyang ito ang pagmamalaki nila ng higit pa sa sarili nilang mga buhay. At matapos niyang sabihin ang mga iyon, napabagsak na rin siya sa lupa dahil sa labis na pagkapagod at pagkawala ng maraming dugo. Agad na tumakbo palapit sa bida si Eve, pero malungkot na binalaan siya ni Darius na mukhang nakamamatay ang mga sugat ni No at hindi na aabot sa tamang oras ang medical team para iligtas siya. Kampanting sumagot si Eve na kaya niya itong mag-isa bago walang pag-aalinlangang ipinasa ang mana sa pagpapagaling niya. Inactivate niya ang Inca-style first form, Hazy Lantern, na matagumpay na nagpatigil sa pagdurugo sa mga sugat ni No. At makalipas ang ilang nakakakabang sandali, unti-unti nang nagkakamalay muli ang ating bida. Nang hihinang tinanong ni No si Eve tungkol sa kakaibang galaw na ginamit niya kanina. Kaya ipinaliwanag niya na kahit hindi siya aktibong nakikipaglaban tulad ng iba, kaya pa rin niyang gumamit ng mga kakayahang konektado sa mana core niya. Taos-pusong nagpasalamat sa kanya si No dahil iniligtas niya ang buhay niya. Pero agad inilipat ni Eve ang tingin nito sa bangkay ni Skull at mahinahong ipinaalala sa kanya na na ngayon napunta ang mana core ng talunang bastardo dahil karapatan niya ito. Naging kakaibang tahimik ang labanan habang dahan-dahang humarap si No papunta sa bangkay. Lumapit siya sa nahulog na mana core bago niya direktang higupin ito sa sarili. Ang malakas na alon ng kapangyarihan ay agad na kumalat sa buong katawan niya at nang buksan niya ang kanyang status screen, napagtanto ni No na umabante ang kanyang mana core ng 3 buong rank ng sabay-sabay. Katumbas ng paglakas na ito ay ang ilang taon ng brutal na pag-ensayo, na nakuha lang niya sa isang iglap at maging siya mismo ay medyo gulat na gulat sa sobrang nakakabaliw na pabuya na yon. Sakto naman dumating si Sis sa lugar at umaming hindi niya talaga inasahang ang bunso pa sa kanila ang siyang makakatalo kay Skull sa huli. Agad niyang tinanong si Eve kung may nakuha ba itong sugat sa kasagsagan ng labanan, pero pinanatag niya ang loob nito na ayos lang siya dahil nakialam agad si Damian bago patuluyang lumala ang sitwasyon. Dahil sa pag-uusap na ito ay napunta naman ang atensyon ng lahat patungo kay Damian. Kalmadong isinambit ni Damian na kumilos lang siya nang naaayon sa batas ng pamilya at wala ng iba.
Isang mabigat na katahimikan ang saglit na namuo sa pagitan ni Noah at ng kanyang nakatatandang kapatid bago tuluyang umamin si Damian na naging interesado siya sa labanan dahil hindi pa siya kailanman nakakita ng kapangyarihang higit pa sa normal na limitasyon ng isang mana core. Muling bumigat ang paligid ng tahimik na pag-aralan ng nakatatandang kapatid si Noah nang mas interesado kaysa noon na parabang nakikita na niya itong isang tunay na banta sa halip na isang ordinaryong ekstra lang. Inamin ni Damian na lubos siyang nagtataka sa tunay na anyo ng kakaibang kapangyarihan ni Noah. Kahit sa ngayon, inaangkin niya na mas maraming mahahalagang bagay ang kailangan ng pansin niya sa ibang lugar. Bago pa man masundan ang usapan, biglang dumating ang isang mensahero at magalang na ipinaalam kay Noah na pinapatawag na siya kaagad ng kanilang ama. Napunta ang eksena sa loob ng magarbong kastilyo ni Victor, kung saan mahinahon niyang sinabing may kumakalat na balitang natalo daw ni Noah si Skull at sinipsip ang kanyang mana core pagkatapos nito. Direktang tinanong ni Lord Victor kung totoo ba talaga ang usap-usapang ito, at walang pag-aalinlangang kinumpirma ito ni Noah sa buong detalye nito ng kalmado. Pagkadinig sa sagot, tinanong siya ni Victor kung ano ang personal na opinyon niya sa kakayahan ni Skull noong nasa labanan mismo. Buong tapat na umamin ang ating bida na kung pagdating sa purong pakikipag-espada at mga pamamaraan ng mana core, tinalo siya ni Skull sa halos lahat ng posibleng aspeto. Kahit si Lord Victor ay saglit na nakuha ng direktang sagot dahil mukhang karamihan sa mga tao sa pamilyang ito ay nabibiktima ng labis na sakit sa ego. Patuloy na nanggisa si Victor sa issue at tinanong kung paano nakuha ni Noah ang panalo sa kabila ng napakalaking kawalan ng pakinabang na iyon. Ipinaliwanag ni Noah na ang kanyang walang katapusang pagkauhaw sa lakas ang siyang hindi nagpapahintulot sa kanya na matalo kahit kanino gaano man kahirap ang laban. Mukhang natuwa ang kanyang ama sa isinagot niya, at sinabing palaging gumagawa ng hindi mapapatawad na krimen si Skull sa loob ng pamilya kaya handa siyang gantimpalaan si Noah sa tuluyang pagtapos sa kabuluhan at kabaliwan ng batang iyon. Pagkatapos ay sinabihan ni Lord Victor ang kanyang anak na huwag mag-atubiling humingi ng kahit anong naisin ng kanyang puso bilang gantimpala. Sa halip na humingi ng kayamanan o pambihirang sandata, kalmadong humingi ng pahintulot si Noah na maglakbay para sa isang misyon patungo sa isang partikular na lokasyon. Agad na natuwa si Victor sa hindi inaasahang kahilingang ito dahil nakakapagtaka na walang interes si Noah sa ginto, kayamanan o maalamat na kagamitan, hindi gaya ng mga pangkaraniwang maharlika. Sumagot ang ating bida na ang misyon na ito ay magbibigay ng gantimpalang mas higit pa kaysa sa anumang material na bagay na kayang ibigay ng kanyang ama sa kanya. Tahimik na napaisip si Victor kung ang pag-iisip na ito ay dahil sa walang sawa nitong paghahanap sa kapangyarihan bago tuluyang pumayag at itanong kung saan nito gustong pumunta. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Noah na sakay ng karwahe kasama ang kanyang mga katulong na nagtatakang nagtanong kung ang paglalakbay bang ito ay ang pabuya para sa kanyang mga nagawa. Kinumpirma ni Noah na maituturing nga itong pabuya, bagaman agad niyang nilinaw na hindi siya nagpunta rito para mamasyal o magliwaliw. Kalmado niyang ipinaubaya sa kanyang mga katulong ang pag-aayos ng kanilang paglalakbay at agad namang inako ni Selina ang responsibilidad na ayusin ang lahat. Maya-maya pa, tuwang-tuwang binuksan ni Lydia ang bintana ng karwahe at inihayag na natatanaw na nila ang kanilang paroroonan. Tahimik na nakahinga ng maluwag si Noah dahil narating na niya ang maalamat na lungsod na itinayo mula sa pagtutulungan ng mga tao at ng mismong mga dragon, ang tanyag na Dragon Nest City, ang Draconia. Bago pa man makarating ang karwahe sa harapang tarangkahan ng Dragon Nest City, pinigilan na sila ng dalawang Dragonaut na gwardyang nakasakay sa kabayo. Pagkakita sa kanila, bumaba siya ng karwahe, at tama ang naging pagkilala nila sa kanya bilang Lord Noah ng pamilya Dazkul. Nagpakilala ang mga Dragonaut na gwardya bilang mga mensahero mula sa Draconia. Tungkulin nilang ihatid ng ligtas ang kanilang pinararangalang bisita hanggang sa tarangkahan ng lungsod. Medyo malayo pa sila sa lungsod, kaya naman nagtaka ang ating bida sa sitwasyong ito. At tila hindi pa sapat, naramdaman din niya na may hindi magandang nangyayari sa paligid. Kahit na ganun, nagkunwari siyang nagpapasalamat sa mga gwardya at tinanggap ang kanilang alok. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng boses na sumisigaw na hinahanap siya nito, habang nilalait ang pangalan ng kanyang pamilya at tinatambangan sila mula sa likuran. Sila pala ang tribo ng Ogre, at mukhang hindi sila masayang makita ang ating batang Panginoon mula sa pamilya Dazkul. Kahit ang mga Dragonaut na gwardya ay nabigla sa bigla ang pananambang na ito. Hinugot din ni Noah ang kanyang espada dahil paniguradong madudurog ng mga Ogre ang dalawang berde at kaliskisang talunang iyon. Naalala niyang nabasa na matagal ng kalaban ng mga Ogre ang Draconia para makuha ang kontrol sa rehiyon. Hindi kailanman magkasundo ang dalawang lahi dahil ang mga Ogre ay labis na nahuhumaling na palawakin pa ang kanilang kapangyarihan. Samantala, ang mga dragon ay isang mapayapang lahi na nagpapahalaga sa kaayusan at katatagan. Sa pananaw na diplomatiko, inisip ng mga Dragonaut na gwardya na nais pigilan ng mga Ogre ang Draconia sa pagbuo ng matibay na ugnayan sa pamilya Dazkul. Habang lumilipat sa pagiging leader, inutusan ni Noah sina Lydia at Selina na magtago ng ligtas sa loob ng karwahe.
Taglay ang mayabang na ngiti, nagbiro ang pinuno ng mga ogre na sobrang desperado na ang mga butiki kung kailangan pa nila ang pamilya Dazkul para iligtas sila. Nagmagandang loob pa ang mapulang ugok na palalayain siya kung mangangako itong magpapakabait at tahimik na babalik sa kanilang tahanan. Nairita sa ugali ng gorilya, kaya itinutok niya ang kanyang espada direkta sa pangit at mapulang pagmumukha ng higante. Binigyan niya ito ng kaparehong alok at sinabing malaya itong makakauwi ng buo ang mga binti kung aatras na siya ngayon. Tumatak ang pambabastos na ito sa pinuno ng ogre, na naging dahilan para magsibutukan ang mga ugat nito sa galit. Naglulura sa paligid ang higanteng mandirigma na halos doble ang laki kay No, habang sumisigaw na dudurugin niya ang kanyang maliit na katawang tao hanggang maging pulbos. Padabog nitong iniyapak ang kanyang paa sa lupa, kaya lumikha ito ng malaking ulap ng alikabok na tuluyang humarang sa kanilang paningin. Kahit na ganun, nanatiling kalmado si No at naghanda sa pag-atake sa oras na makita niya ang ogre. Bigla na lang, isang pares ng malalaking kamay ang sumambulat mula sa usok at tinangkang durugin siya sa lupa. Tumalon siya palayo sa huling sandali. Napakahusay na desisyon yon dahil binasag ng epekto nito ang lupa na parang isang bomba. Kasunod nito, hinagis ng ogre ang isang malaking tipak ng lupa direkta sa kanya. Bilang tugon, ginamit ni No ang unang porma ng istilong Shinhua upang basagin ang higanting bato, ngunit naging dahilan iyon upang malantad ng tuluyan ang kanyang likuran. Dahil sinamantala ang pagkakataon, napangisi ng malapad ang pangit at mapulang gorilya, sa pag-akalang babasagin niya ang record sa pinakamaraming butong na durog sa isang suntok. Bago pa mahuli ang lahat, umikot si No at sinangga ang suntok gamit ang kanyang espada. Sa kasamaang palad, hindi rin iyon masyadong nakatulong dahil sa tindi ng puwersa ng pag-atake na nagpatalsik sa kanya papunta sa gilid ng bundok sa napakabilis na paraan. Kahit papaano, nagawa pa rin niyang maglakad papalayo, habang buo pa rin ang lahat ng kanyang buto matapos iyon. Inamin niya na hindi biro ang halimaw na pisikal na lakas ng ogre. Subalit, hindi sapat ang lakas lang para manalo sa laban dahil ang tunay na tagumpay ay nangangailangan din ng tamang diskarte at kontrol. Para sa isang taong laging nagmamalaki sa diskarte, inasar siya ng ogre sa pagiging hangal dahil inatake niya ng harapan ang mas malakas sa kanya. Inilayong muli ng ogre ang kamao nito para sa isa na namang napakalakas na suntok habang inaatake siya ng ating bida mula sa itaas. Bumuelta ng malinis na pag-ikot si No sa himpapawid upang iwasan ang suntok at malinis na mahiwa ang braso ng pinuno ng ogre. Nang mapabagsak ang isa, inasar niya ang iba pang mga ogre na sabay-sabay na siyang atakehin kung gusto na nilang sumubo. Agad na nag-init ang kanilang mga ulo. Sabay-sabay siyang sinugod ng 4 na mapulang unggoy. Kaya naman, pinakawalan niya ang Twin Heaven Tier ng istilong Shinhua at tinuhog sila para maging mga ipinagbabawal na beef kebab. Bumagsak ang 4 na ogre sa hukay na animoy mga higanteng palamuti sa Pasko. Nang masaksihan mismo ang kapangyarihan ng isang Panginoon mula sa pamilyang Dazkul, inamin ng mga gwardyang Dragonaut na ang lakas niya ay higit pa sa mga bali-balita. Kahit sina Lydia at Selena ay labis na namangha sa kanyang ipinamalas na kasanayan. Kahit na nagpasalamat si No sa kanilang papuri, pinaalalahanan pa rin niya ang mga babae na dapat silang nanatiling nakatago sa loob ng karwahe. Umasta ang mga makikitid na utak na parang obyo na trabaho nilang manood habang nag-ipon ng aura ang kanilang Panginoon. Paano man, tumingin si No sa bangin at sinabihan ang huling nakaligtas na tigilan na ang pagtatago dahil napakahina niya rito. Pagkarinig dito, isang dambuhalang lumilipad na dragon ang dumaan sa ibabaw nila. Nang tumalon pababa mula sa kanyang sasakyang pandigma, isang mandirigmang Dragonaut ang lumapag sa harap ng grupo. Sa pagkamangha, pinuri ng mandirigma ang lakas na ipinamalas ni No na nasaksihan ng sarili niyang mga mata. Formal siyang nagpakilala bilang Adelbold, ang kapitan ng mga Dragon Knight. Naiinis na tinanong ni No ang makapangyarihang kapitan kung bakit nakaupo lang siya sa kanyang kaliskisang puwitan sa halip na tumulong kanina. Binigyan siya ni Adelbold ng napakaprangkang sagot na hindi kailangan ng kanilang hari ang mga mahihina na hindi kayang protektahan ang kanilang sarili. Kahit na alam na niya ang napakalinaw na sagot, nagtanong pa rin si No kung nakapasa ba siya sa kanilang mumunting pagsubok. Kinumpirma ng kapitan ng mga kabalyero na nakapasa siya, at opisyal na inalok itong ihatid upang makaharap ang kanilang Panginoon na si Arkados. Di nagtagal, tuluyan ng narating ng karwahe ang Dragon Nest City. Namangha si Selena nang makitang magkasamang namumuhay ang mga dragon at mga tao ng payapa, na tila ba isa lamang itong normal na bagay sa mundo. Hindi araw-araw na makakakita ka ng mga batang mula sa magkaibang lahi na masayang naglalaro ng magkasama. Matapos ang mahabang biyahe, dinala sila ng kapitan sa pasukan ng isang dambuhalang kuweba na binabantayan ng isang higanteng dragon. Sa loob, naglakad sila sa isang pasilyo na madilim ngunit naaninag dahil sa mga umiilaw na magic lamp. Hanggang sa huminto si Adelbold sa tapat ng isang naglalakihang tarangkahan na may nakaukit na sagisag ng drakonya. Ipinahayag ng kapitan ng mga kabalyero na dinala niya ang batang Panginoon ng pamilya Dazkul. Isang boses mula sa loob ang nagbigay ng pahintulot na makapasok sila.
Nang unti-unting bumukas ang naglalakihang tarangkahang iyon, isang nakapangingilabot na puwersa ang bumalot sa buong lugar. Nang mismong maramdaman ito, napagtanto ni Noah na ito na ang pinakamalakas na aurang naranasan niya sa buong buhay niya. Agad na lumuhod ang mga Dragonute na gwardiya sa harap ng nakapanliliit na presensya ng kanilang Panginoon. Napakatindi ng presyon kaya kusa na lang nagtago sa likod ni Noah ang mga katulong. Mula sa kadiliman, nakatitig sa kanya ang isang pares ng kumikinang at asul na mga mata. Nang lumiwanag ang kanyang silid, tuluyan nang nagpakita ang gintong Dragon Lord na si Arkados at masayang sinalubong ang magiging kaalyado niya.